Mr. Silent Channel. Kabanata 971, Patayin. Pangalawang gamit. Ang orihinal na pangalawang gear ay talagang hindi masyadong malakas. Maaari lamang itong ituring na isang kasanayang negel iligtas buhay na ibinigay ng system kay Hong Dali. Pero ngayon, iba na talaga. Dahil may kakayahan na si Hong Dali na mag-transform bilang isang Star Knight. Malaki ang agwat sa pagitan ng orihinal na second gear at ng Starry Sky Knight transformation, kaya para sa kasalukuyang second gear, muling inayos ng system ang lakas ng kanyang mga kasanayan. Sa pagkakataong ito ay tunay na praktikal. Level 2, ang lahat ng attribute ay tumaas ng 6,000%, at ang mga health point ay natupok ng 30 puntos. 6,000%. Isinasaalang-alang ang buong katangian ng Hong Dali bilang isang pare-pareho ng 100, iyon ay katumbas ng isang buong katangian ng 6,000. Ano ang konsepto na iyon? Iyon ay ganap na nakapasok sa threshold ng isang star-level powerhouse, at mas malakas pa. Stellar. Ilang antas ng bituin ang maaaring mayroon ng buong field ng DM Star. Gumamit ng pangalawang gamit si Hong Dali at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Ma Long. Ang nakakatakot na aura na lumabas sa kanyang katawan sa oras na ito ay nakakatakot kahit na alam ni Ma Long. Hulihin mo siya. Mahuli mo siya dali. Hinawakan ni Ma Long ang laser gun, itinutok ito kay Hong Dali, at desperadong sumigaw, huwag mo siyang hilingin na lumapit sa akin. Bagamat nasa kamay niya ang laser gun, wala ni Katie Ting na pag-aalala si Ma Long sa kanyang puso. Feeling grounded. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay kaharap niya ang isang demonyong gumagapang palabas mula sa kailaliman ng impyerno. Tunay na demonyo. Panginoong tagapagtanggol. Napagtanto din ng 8 gwardya na may mali sa kapaligiran sa oras na ito. Sigaw nila at hamarang sa harap ni Ma Long. Ang dalawang nangungunang lalaki ay direktang sumalakay kay Hong Dali mula sa kaliwa at kanan, na may tunog ng hangin at kulog mula sa kanilang mga kamao. Sa oras na ito, kahit na ano pa, ang pagprotekta sa kaligtasan ng may-ari ang pinakamahalagang bagay. Ngunit gaano man kalakas ang bantay ni Ma Long. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang itong ituring na tuktok ng antas ng planeta, at ngayon ay nakabukas na ang pangalawang gear. Si Hong Dali, na ganap ng nakatungtong sa antas ng bituin, ay maaari lamang matalo. Bang, 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 sunod-sunod na putok ang tumunog, ngunit sa isang iglap, ang 8 gwardya ay tuluyang natangay ni Hong Dali, at napahiga sila sa lupa, hindi kumikibo. Ang mga matataas na maharlika ay napakalakas, hindi ba? Sa wakas ay tumayo si Hong Dali sa harap ni Ma Long. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Ma Long at mahinang sinabi, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Nabuhay ako hanggang ngayon. Iisa lang talaga ang pumatay sa kanya. At ngayon, ikaw na ang pangalawa. Nang makita si Hong Dali na puno ng masamang enerhiya, natigilan si Ma Long, at ang Spiral Galaxy Noble ay natigilan din. Si Jiang Chenzo ay natigilan din. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Sumigaw siya ng desperadong, Dali, huwag gawin ito, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Si Ma Long ay isang mataas na ranggo na maharlika sa Deimos Star Territory. Kung siya ay talagang papatayin, hindi alam ni Hong Dali ang kahihinatnan, ngunit si Jiang Chenzo. Ngunit ito ay lubos na malinaw. Iniisip ang mga kahihinatnan ng pagpatay sa matataas na maharlika. Kinilig si Jiang Chenzo. Oo, hindi mo magagawa. Hindi mo magagawa. Ang mga mata ng Spiral Galaxy Noble ay namumula sa takot, at sinubukan niyang pigilan siya, wala kang magagawa sa matataas na ranggo na maharlika, wala ka talagang magagawa sa matataas na ranggo na maharlika. Talagang hindi. Ikaw, malakas na sigaw ni Ma Long, ikaw ay isang pariah, ang lakas ng loob mong patayin ang aking gwardya at atakihin ako. Alam mo ba na kung wala ang ating mga matataas na maharlika, ang lahat ng tao sa Star Territory ay naririto. Steel. Ngunit nang sabihin niya ito, direkta siyang nag-ambala ni Hong Dali, na ang mga mata ay pulang dugo. Patayin mo, may pagtutol ka ba? Dahan-daang ikinuyom ni Hong Dali ang kanyang kamao at gumawa ng malakas na tunog ng kaluskos. Pagkatapos ay itinutok niya ang ulo ni Ma Long, pinilipit ang kanyang baywang, inilapat ang kanyang lakas, at sinuntok ng malakas. Sinasabing ang baywang ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng katawan ng tao. Ang paikot-ikot ni Hong Dali, na sinamahan ng lakas ng suntok na itinuon niya sa buong katawan, ay hindi maisip. Sa kanyang kasalukuyang second gear state, nakaharap siya ngayon sa isang tao. Masusuntok ang isang bundok ng isang suntok, lalo pa ang ulo ni Lord Ma Long, isang mataas na aristokrato mula sa Deimos Star Territory na umiinom at kumikita araw-araw. 100% ng lakas ang hindi nasayang. Nagkaroon ng malakas na boom, at kumalat ang isang shockwave na nakikita ng mata. Ang laman at buto ay lumipad ng magkasama, at ang dugo at utak ay magkapareho ang kulay. Tinamaan si Master Ma Long ng suntok ni Hong Dali, at tuluyang nabasag ang kanyang buong katawan. Sumabog ang ulo ko ng tuluyan. Ang buong proseso ay parang mabagal, ngunit sa katunayan, mula sa Hong Dali na nakatayo sa harap ni Ma Long hanggang sa huling pag-atake, ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 5 segundo, at wala ng oras para mag-react ang lahat. Sa isang suntok, ang ulo ni Ma Long,
isang mataas na ranggo na maharlika sa Deimos Star Territory, ay ganap na sumabog. Sa pagkakataong ito, talagang sumundot ito ng pugad. Ang maharlika ng Spiral Galaxy ay napaupo sa lupa sa takot, ang kanyang buong katawan ay nanginginig na hindi mapigilan, at sinabing baliw, baliw. Isa kang baliw. Talagang pinatay mo ang mataas na ranggo na maharlika. Tapos na ngayon, tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat. Si Malong ay patay na, at ang taong sumusunod kay Malong ay natural na hindi imyon. Fuchi, bilang isang resulta, bago pa man siya magkaroon ng oras upang mag-react, isang mahabang espada ang biglang tumusok sa kanyang katawan, at ang posisyon na iyon ay eksakto kung nasaan ang kanyang puso. Lahat, linisin ang lugar dali. Pinatay ni Jiang Chenzo ang maharlikang kalawakan gamit ang isang espada, at pagkatapos ay apurahang sinabi, patayin ang lahat ng naroroon, at huwag pabayaan ang sinuman. She said and rushed towards those few people. Yung guard station na natangay ni Hong Dali kanina. Kilalang kilala niya ang karakter ni Hong Dali at hindi siya madaling papatayin. Sa makatuwid, halos tiyak na hindi lamang lahat ng mga gwardya na ito ang buhay, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Sa anumang kaso, hindi sila mabibigyan ng pagkakataong mausisa ngayon. Ngayong alam na ng lahat na seryoso ang usapin, walang nang ahas na mag-alinlangan. Ilang hamak na naruroon ang sumugod at isa-isa, lahat ng 8 gwardya ay naalis. Sa oras na ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jiang Chenzo. Sa kabilang panig, si Hong Dali ay nakatayo sa harap ni Zhang Yelei at sinabi sa malalim na boses, hindi ako nag-abala na bigyang pansin ka noong hindi mo nabayaran ang iyong utang noon. Hindi ko inaasahan na napakasama mo. Nang sabihin niya ito, hindi man lang niya ito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Diretsyong sinuntok ni Zhang Yelei ang ulo ni Zhang Yelei. Si Hong Dali ay hindi madaling magalit, ngunit kapag siya ay nagalit, ang mga kahihinatnan ay magiging lubhang seryoso. Sa ibabaw, karaniwan siyang walang puso, ngunit hindi siya walang puso. Mabilis siyang hinanap ni Malong, at kasama rin niya si Zhang Yelei. Hindi na kailangang magtanong, tiyak na ipinasa niya ang chismis. Natural, ang gayong tao ay hindi maaaring panatilihin. At ikaw? Matapos patayin si Zhang Yelei, lumingon si Hong Dali at tumingin sa huling tao sa field, ang babaeng black-level peripheral aristocrat. Sa katunayan, orihinal na binalak ni Hong Dali na patayin siya sa isang suntok, ngunit nang makita niya ang after seeing something, biglang nagbago ang isip ko. Hindi ka isa sa kanila. Tiningnan ni Hong Dali ang mga kadena sa mga palso ni Ye Huayon, inaresto kanila. Oo, oo. Ang lalaking nasa harapan niya ay talagang nang-ahas na pumatay ng isang mataas na ranggo. Sa ilang sandali, hindi mabilang ang mga iniisip ni Ye Huayon, ngunit sa huli, pinili niya ang pinakasimple at direktang landas, ako ay ninakawan ni Malong, at pinatay niya ang aking kasintahan. Sa isang simpleng pangungusap, sapat na. Naunawaan ng lahat ng naruroon ang pasikot-sikot ng usapin. Itong si Malong ay napakamalabog. Nagustuhan niya ang hitsura ng black-level peripheral aristokratikong babae sa kanyang harapan, pinatay ang kanyang kasintahan, at inagaw siya. Kaya ngayon, medyo mahirap na ang pakikitungo sa babaeng ito. Ano ang iyong mga plano? Sa oras na ito, wala na ang mapaglarong ngiti sa mukha ni Hong Dali noon, dahil alam niyang kahit isang maling desisyon na ginawa niya ay maaaring humantong sa ganap na pagkawasak ng lahat. Ako, ayoko nang mabuhay. Patay na si Malong, mukhang malungkot si Ye Huayon at bumulong-bulong, wala akong layunin na mabuhay. Patay na ang kaaway ko, patay na si Yao Guo. Saan pa ako pupunta? Namatay si Malong sa kanyang harapan, at kahit hindi siya kasabwat, hindi pa rin siya makakatakas sa kamatayan. Ngayon para sa kanya, kahit na ang universo ay napakalaki, walang puwang para sa kanya. Kung gayon, sumunod ka sa akin. Sa wakas ay nag-isip si Hong Dali at sinabing, siguro maibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan ng paghihiganti. Okay. Direktang tumango si Ye Huayon nang hindi nagsasabi ng anumang hindi kinakailangang kalokohan. Sister Nianwei, kumusta ka na? Matapos harapin ang lahat, si Hong Dali ay sumugod, kinuha si Li Nianwei, at sinabing mapilit, Sister Nianwei, okay ka lang ba? Bilasan mo, magsalita ka. Tanong niya habang desperadong kinakapa ang kanyang bulsa. Pagkaraan ng mahabang panahon, naalala niyang nasa bracelet ang lahat. Mabilis siyang naglabas ng isang dakot ng power beans at pinasok ito sa bibig ni Li Nianwei, Sister Nianwei, kainin mo ito dali, baka may pakinabang. Ubo-ubo-ubo, sa kabutihang palad, hindi nag-alala si Hong Dali ng matagal. Makalipas ang halos kalahating minuto, sa wakas ay nagsimulang umubo si Li Nianwei. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, tumingin kay Hong Dali, at mahinang nagsabi, Young Master, ayos lang ako. Nagkaroon lang ako ng ilang pinsala, ngunit, hindi pa ako pwedeng mamatay. Napag-alaman na salamat sa tawag ni Jiang Chenzo ngayon, sa wakas ay naghanda si Li Nianwei, at sa pagkakataong ito ay hindi niya natamaan ang mahalagang bahagi, kung hindi, ang kanyang katapusan ay magiging katulad ng dati. Kapareho ni Heloise na pinatay ni Malone. Ngunit sa kabila nito, ang kanang clavicle ni Li Nianwei ay natagos din ng laser, at ang pinsala ay lubhang malubha. Ate Nianwei, ikaw, okay lang. Nagpatikip ng bibig si Hong Dali, at tumulo ang mga luha. Hindi madaling tumulo ang luha ng lalaki.
Talagang natakot si Hong Dali sa nangyari kanina. Napaka-emosyonal niyang tao, at ang makitang halos mamatay si Li Nianwei ay hindi kayang tiisin ng sinuman, lalo na si Hong Dali, na mas pinahahalagahan ang mga tao sa paligid niya kaysa sa sarili niyang buhay. Young Master, ayos lang ako. Ibinaon ni Li Nianwei ang kanyang ulo sa mga bisig ni Hong Dali, huminga ng mahina, at sinabing, ngayon lang, akala ko mamamatay na ako, at hindi ko kayang iwan si Young Master. Hindi mo ako iiwan, hinding-hindi. Bumantong hininga si Hong Dali, huwag kang mag-alala. Kung sino man ang maglakas loob na saktan ka, gusto kong magmukhang mabuti. Kumakagat ang kuneho kapag nababalisa, anong klaseng mataas na maharlika? Sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Halika sa dami ng gusto mo, o isusulat ko ang aking pangalan ng baligtad. Sa pagkakataong ito, talagang itinulak sa gilid si Hong Dali. Siya ay karaniwang walang pakialam, ngunit iyon ay dahil ang mga tao sa paligid niya ay namumuhay ng maayos. Pero iba na ngayon. Nasugatan si Sister Nianwei. Ito lamang ay sapat na upang patayin ang mga mapahamak na matataas na maharlika ng 100 beses. Kabanata 972 Nangungunang Kadra. Dali, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Inagaw ni Tang Moxon ang dalibin sa kamay ni Hong Dali, pinakain muna silang dalawa kay Li Nianwei, at pagkatapos ay mabilis na tinawagan si Ling Xiaoyi, Sister Xiaoyi, si Ate Nianwei ay nasugatan, mauna ka na dalhin mo siya pabalik sa kuweba ni Mother Bear. Maliban kung kami ang magkusa na hanapin ka, hindi ka dapat lumabas. Okay. Alam din ni Ling Xiaoyi na ang bagay ay apurahan. Pinatay ni Hong Dali ang isang mataas na ranggo na maharlika ngayon, at ang mga kahihinatnan ay magiging seryoso. Maaari mong isipin ang lawak ng iyong puwit, kaya agad niyang kinagat ang kanyang mga ngipin, hinintay na kainin ni Li Nianwei ang power beans, pagkatapos ay binuhat siya at umalis. Maya-maya, narinig ng lahat ang ingay dito at bumalik. Inutusan muna ni Jiang Chenzo ang lahat na ilagay ang mga katawan ni Malong at ng iba pa. Pagkatapos nito, ang lahat ay umupo sa isang bilog at nakinig sa susunod na sinabi ni Jiang Chenzo. Mga bagay na dapat gawin. Dali, kung papatayin mo itong mataas na ranggo na si Malong, ang kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Mataimtim na sinabi ni Jiang Chenzo, hindi na ako magsasalita ng walang kaparirikan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang susunod nating gagawin. Una, Malong, dapat nating itapon ng maayos ang mga bangkay ng iba. Ang opinyon ko ay tumawag ka ng isang mas malaking ibon at dalhin ang mga bangkay ng mga taong ito sa malayo hanggat maaari. Lahat sila ay patay na, at ang punong tanggapan ay gustong hanapin silang patay. Sa katunayan, ito ay aabuti ng mga ilang araw, na sapat na oras para ilipat natin ang katawan. Tutal, hindi namin maaaring sabihin sa kanila ng direkta na ikaw iyon. Well, walang problema iyon, sabi ni Hong Dali. Siya ay pabaya at walang puso, ngunit napakaseryoso pa rin niya sa kritikal na sandaling ito. Nagpatuloy si Jiang Chenzo, ikalawang punto, dahil madaling mahanap ni Malong ang aming lokasyon, natural niyang ginamit ang kanilang natatanging teknolohiya sa teritoryo ng Demu Star. Hindi ko alam ang mga detalye ng teknolohiyang ito, ngunit ayon sa hindi malinaw na nahayag na impormasyon, sa pangkalahatan ay dapat na sinusubaybayan nila kami sa aming mga trench coat. Kaya mula ngayon, kami, ang pangunahing tauhan, ay hindi na maaaring magsuot ng mga galactic na coat na ito na kumakatawan sa mga walang kakayahan na galactic. Hinubad niya ang trench coat na kumakatawan sa mga maharlikang galactic at itinapon ito sa lupa. Sumunod naman ang iba. Sa madaling salita, mula sa sandaling ito, naging sibilyan muli ang kanilang pagkakakilanlan. Ang ikatlong punto, hindi tayo dapat umalis sa planetang ito ngayon. Ipinagpatuloy ni Jiang Chenzo ang pag-uusap tungkol sa ikatlong punto, kapag umalis tayo sa planetang ito, mawawalan ng target na posisyon ang matataas na maharlika. Pagkatapos ay direktang sasalakayin nila ang lahat ng planeta sa ating kalawakan. Anumang planetang may buhay ang magiging target ng pag-atake, at kung narito tayo at narito ang kagalang-galang na Qingluan, hindi lalayo ang matataas na maharlika, magpapadala sila ng mga ground troops, para tugisin tayo. Ito lang ang pagkakataon natin para mabuhay. Ika-4 na punto, pagkatapos nilang magpadala ng mga ground troops, hindi sila gagawa ng anumang bagay na labis sa ibang mga tao sa ating kalawakan bago nila tayo mahuli. At least may puwang para sa maniobra. Sa ganitong paraan, maaari nating ayusin ang iba pang mga bagay, tulad ng iyong likuran. Ang kanyang ikatlo at ika-4 na puntos ang pinakamahalaga. Hindi umaalis sa Fairy Star. Kung tutuusin, gaano man kalakas ang matataas na maharlika, kailangan pa rin siyang bigyan ng kagalang-galang na Qingluan ng mukha. Nangangahulugan iyon na hindi sila gagamit ng Star Destroyer cannons para direktang bombahin ang fairy planet mula sa universo, ngunit magpapadala sila ng ground troops upang makuha ang Hong Dali. Kung ground troops lang, sa kasalukuyang lakas ni Hong Dali, baka may pagkakataon pa siya. Pagkatapos sa panahong ito, ang industriya ng Hong Dali sa Galactic Alliance, ang mga coordinate ng bagong lupa, at iba pang mga alalahanin ay maaaring mahinahon na umatras. Kung hindi, magiging ganap na imposible para sa Hong Dali na makatakas at ang New Earth, ang kanyang mga magulang, at ang lahat ay mapatay.
Alam din ni Hong Dali na ginagawa ito ni Jiang Chenzo para sa kanyang kapakanan, kaya agad siyang tumanggo at sumang-ayon, okay. Ang mga kahihinatnan ng pagpatay sa isang mataas na ranggo na maharlika ay napakaseryoso. Kaya sa pagkakataong ito, kumilos na ang lahat. Una, nilinis niya ang lahat ng dugo sa lupa, at pagkatapos ay natagpuan ni Hong Dali ang isang Thundergall na nananatili sa malapit. Ang Thundergall na ito ay 15 metro ang haba, at ang mga pakpak nito ay higit sa 40 metro ang haba. Tamang-tama para dito nadalhin ang lahat ng katawan ni Malong at ng iba pa. Ang spacecraft ay mas madaling harapin. Direktang ginamit ni Levi's ang kakayahan ng mabigat na presyon upang ganap na durugan ang spacecraft sa isang maliit na bola, at pagkatapos ay lumubog sa ilalim ng lawa, na sinisira ang lahat ng mga bakas. Sa likod ng kuwebo kung saan naroon si Mother Bear, pagkatapos madala ang mga bangkay ni Malong at iba pa, bumalik dito lahat si Hong Dali at iba pa. Dali, sa susunod, tiyak na aalisin ng matataas na noble ng DM Star Territory ang mga nangungunang cadre sa ilalim ng kanilang pamumuno. Bawat isa ay star level. May kabuuang 13 tao. Ang 13 cadre na ito ay partikular na responsable sa paghuli sa mga naglalakas loob na umatake sa mga matataas na cadre sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ang planetang ito nang hindi nababahala tungkol sa direktang pagsabog nila sa planeta. Tama siya. Ito ang kanilang pinakamalaking kalamangan. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa matataas na ranggo ng mga maharlika na direktang sumasabog sa planeta. Sa ganitong paraan, paglalakad man o pakikipaglaban, mas madali ito kaysa direktang harapin ang higanting Star-class mothership sa field ng DM Star sa universo. Tapos after mas stabilize yung rear, mas madaling umalis or whatever. Well, okay. Hinaampas ni Hong Dali ang kanyang hita, kung gayon, mag-away tayo. Pagkatapos ay sinimulan niyang ayusin ang mga tauhan, mula ngayon, napakarami sa atin ang magkakahiwalay na magtatrabaho. Sa pagkakataong ito kasama si Hong mayroong kabuuang 19 na tao ang pumunta rito dali, kabilang sina Hong Dali, Tang Moxen, Li Nianwei, Jiang Chenzu, Jiu the Doglegs, pati na rin ang tatlong killer, Levi's, Christina at Blood Demon, pati na rin sina Lin Chuyin at Lucifer. At ang tatlong miyembro ng Holy Grail, si Zerg Queen Zhang Yi. Well, ngayon ay dapat nating isama ang bagong recruit na Black Level Peripheral Noble na si Ye Huayon, kaya magkakaroon ng eksaktong 20 tao. Chenzo, tumingin si Hong Dali kay Jiang Chenzo, ako ang may gawa nito. Dapat kang bumalik sa Milky Way ngayon. Ayokong kaladkarin ka pababa. Haha, anong silbi ng pagsasabi niya ng ganitong oras? Umiling si Jiang Chenzo. Umiling siya at nakangiting sinabi, patay na si Malong. Itinuring akong kasabwat sa tabi mo. Hindi ka makakatakas kung tatakas ka. Kahit hindi mo ako tretuhin bilang kasabwat, pareho lang naman tayo dahil pareho tayong taga Milky Way. Sabay tayong humanap ng paraan. Baka may chance pa na mabuhay. Sinabi niya ito at tumingin ng malalim sa mga mata ni Hong Dali, sa oras na ito, tinatrito mo pa rin ba ako bilang isang tagalabas? Naroon din siya noong pinatay ni Hong Dali si Malong, kaya natural na si Jiang Chenzo hindi maiiwasan ang relasyon. Okay, nag-isip sandali si Hong Dali, pagkatapos ay tumango, kung gayon, sabay tayong tumakas. Chenzo, kailangan kong umasa sa iyo upang ayusin ang aking tahanan. Paalisan mo lahat ng dinala ko. Kailangan nating maghanap ng paraan upang mabura o baguhin ang mga coordinate sa panig ng mundo. Sa madaling salita, hindi natin sila hahayaang direktang atakehin ang aking planeta. Well, ito ay madaling hawakan. Tumango si Jiang Chenzo at sinabing, makikipag-ugnayan ako sa mothership para dalhin ang holographic helmet at makipag-ugnayan sa kanila pagkababa nito. Hindi mo kailangang mag-alala dito, tutulungan kitang gawin ito. Siya pagkatapos mag-isip tungkol dito, bigla niyang hinayla ang manggas ni Hong Dali at nagtanong sa mahinang boses, Dali, doon mula sa Zerg, maaari ka bang pumunta at tumulong? Zerg. Ngayon ay medyo iba na ang pagkakakilanlan ni Hong Dali. Isa rin siyang Star Knight ng Tribong Zerg. Bagamat hindi alam ni Jiang Chenzo ang mga detalye, alam pa rin niya na may magandang relasyon si Hong Dali sa Tribong Zerg. Oo, kailangan lang ng oras. Pagkatapos maging Starry Sky Knight, maaari pa ring humingi ng tulong si Hong Dali sa Zerg, lalo na sa Golden Emperor Gu. Ang malaking tao na ito ay nagbabantay sa New Earth. Dumating man ang fleet ng mga matataas na maharlika mula sa Deimos Star Territory, hindi naman sa walang pagsisikap. Mabuti naman. Sinabi ni Jiang Chenzo, kung gayon ang sitwasyon ay mas malinaw na ngayon. Ang Zerg ay nagbabantay sa iyong planetang tahanan, at narito kami upang pigilan ang 13 mga kadra. Tungkol naman sa ating mga maharlikang galactic, dapat mayroong higit na matataas na antas na maharlika doon. Hindi sila direktang magsisimula ng digmaan sa atin. Kaya, ang sitwasyon ay hindi masyadong masama sa ngayon. Tumango si Hong Dali at nakangiting sinabi, magiging simple lang ang susunod na hakbang. Tumingin siya sa mga tao sa paligid niya at nagbigay ng mga tagubilin sa batch. Sister Xiaoyi, manatili ka rito para alagaan si Sister Nianwei. Pagkatapos gumaling ni Sister Nianwei, aalis na kayong dalawa at pupunta kung saan mo gusto. Tandaan, kailangan mong itago ang sarili mo. Kung mahahanap mo ang Soul Stone, bumalik ka. Hanapin mo kami.
By the way, hindi mo maisusuot ang windbreaker na kumakatawan sa Black Level Fine Peripheral Nobles para sa iyo. Madali para sa kanila. Sa katunayan, ang bagay na ito ay dapat nakatumbas ng isang ID card dito. Kung hindi mo ito isusuot, ito ay nakakaakit ng pansin. Hanggat nakasuot ka ng windbreaker at nakahanap ng lugar na magpapanggap na magsasanay, madaling itago ang iyong pagkakakilanlan. Ngunit ang problema ay ang windbreaker ni Li Nianwei ay nabaril ng laser gun. Sa ganoong sugat, kahit na ang tanga ay makikita ang problema kapag nakita niya ito. Tumanggaw sina Ling Xiaoyi at Li Nianwei. Noong una, ayaw nilang mahiwalay kay Hong Dali, ngunit apurahan ang usapin. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang lakas ay hindi mataas, at si Hong Dali ay wala ng lakas upang alagaan sila, kaya kailangan nilang maghiwa-hiwalay. Sundu, ikaw, Zengxin at Miss Chuyin Xiaoyi ay magkakasama, tumingin si Hong Dali kay Tang Moxen at sa kanilang apat, at sinabing, maghanap ng desyerto na lugar at umunlad ng mabuti. Kung makukuha mo ang Soulstone para palakasin ang iyong lakas, samahan mo kaming muli. Okay. Tumanggo si Tang Moxen. Sa simula ay malaking tulong din si Lucifer, ngunit ang kanyang sariling lakas ay talagang napakahina. Ang 13 nangungunang cadre na binanggit ni Jiang Chenzo ay pawang stellar level. Kung talagang makikilala nila siya, maaaring wala silang pagkakataon na gumawa ng isang hakbang, kaya kailangan nilang umalis. Kayo, tumingin muli si Hong Dali sa Nine Dog Legs, nananatili si Liang, at lahat ng iba ay pumunta sa isang direksyon upang hanapin ang Soulstone. Hanapin ang Soulstone, at pagkatapos ay bumalik upang sumama sa amin. Kung hindi mo ito mahanap, pagkatapos ay huwag na lang bumalik, baka ikaw ay magamit bilang kanya na kumpay. Ito ay hindi isang virtual na mundo. Kung ikaw ay mamatay, ikaw ay patay na, ikaw ay may pananagutan, ngunit hindi maaaring mabuhay muli. Hindi ibig sabihin na handa si Hong Dali na gamitin sila bilang kumpay ng kanyan. Sa lakas ng top 13 cadre, hindi man lang sila qualified na maging cannon fodder. Naiintindihan. Natural na naunawaan ito ng ibang natalo at tumanggo. Kabanata 973, mga bunga ng pagpatay sa matataas na maharlika. Pagkatapos ayusin ang iba, tumingin si Hong Dali sa killer trio, Kuya Levi, Sister Christina, at Brother Blood Demon, kailangan mong sumama sa amin, kung hindi, matatakot ako. Haha, walang problema. Nagtawanan silang tatlo. Sa wakas, nakarating kami sa Yehuayon, isang purong black level na peripheral noble. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Hong Dali at biglang nagsabi, Sister Yehuayon, kung sasabihin kong handa kang mamatay para sa akin, madodoble ko man lang ang iyong lakas. Payag ka ba? Ako. Si Yehuayon ay tumingin ng malalim sa mga mata ni Hong Dali, at pagkatapos mag-isip sandali, tumanggaw siya ng mariin, anyway, wala na ako ngayon, payag ako. Oh, ang panel ng system ng Hong Dali. Biglang lumitaw ang isang hamak, at ang avatar ng taong iyon ay walang iba kundi si Yehuayon. Ito ay. Agad na natigilan si Yehuayon. Dahil, naramdaman na niya ang walang katapusang kapangyarihan na lumalabas mula sa loob ng kanyang katawan. Yung feeling na, ay simpleng walang talo, hindi ba masarap sa pakiramdam? Napangiti si Hong Dali. Talagang napakalakas ng kanyang stupid aura. Pinunasan niya ang kanyang ilong at sinabing, gawin natin ito sa ngayon. Kapag may pagkakataon ako, palalakasin ko ang mga katangian ng iyong kagamitan. Oo nga pala, Xiaoyi, tumingin si Hong Dali kay Ling Xiaoyi, ibigay mo ang iyong windbreaker kay Sister Ye, upang siya ay ituring na miyembro ng ating kalawakan. Gusto niyang maghiganti at hindi makapinsala sa kanyang pamilya. Okay. Agad na hinubad ni Ling Xiaoyi ang kanyang itim na windbreaker at ibinigay kay Ye Huayon. Iniunat ni Jiang Chenzo ang kanyang payat na kamay at hinawakan ang windbreaker. Apat na malalaking karakter ang biglang lumitaw dito noble. Huayon. Okay. Wala nang pagdududa si Ye Huayon tungkol kay Hong Dali. Tumanggaw siya bilang pagsang-ayon at isinuot ang kanyang windbreaker, mula ngayon, magiging miyembro na ako ng Milky Way. Nang mapatay ang kanyang kasintahan, ang mga maharlika ng kanyang sariling kalawakan ay hindi man lang nang ahas na magsalita. Pangungusap. Hindi man lang siya naglakas loob na humingi ng awa. Sa ganoong Panginoon, anong dahilan ko para maging tapat sa kanya? Matapos ayusin ni Hong Dali ang lahat, nakipag-ugnayan si Jiang Chenzo sa mothership sa universo at hiniling sa mga tao sa itaas na magdala ng holographic helmet. Pagkatapos, ginawa ang koneksyon. Hindi nagtagal, nagpakita si Jiang Chenzo sa mansyon ng kanyang Panginoon sa virtual na mundo. Guro, nagmamadaling pumasok ang isang gwardya sa silid ni Jiang Duxing, hinahanap ka ni Miss sa virtual na mundo. Sabi niya may apurahang bagay. Oh, urgent. Bahagyang ipinikit ni Jiang Duxing ang kanyang mga mata at ibinaba ang tubo sa kanyang kamay, this just go. Virtual na mundo. Ano? Matapos pakinggan ang kwento ni Jiang Chenzo, tuluyang bumagsak si Jiang Duxing, kakadating mo lang doon, at pinatay ni Hong Dali si Master Malong. Isang mataas na ranggo na maharlika. Iyan ay isang mataas na ranggo na maharlika. Pinatay ng ganito. Pawis na pawis siya at pinapaikot-ikot ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, ano ang dapat kong gawin? Mataas na maharlika iyon. Papatayin ko ang mga kamag-anak at kaibigan ni Hong Dali. Arestado silang lahat.
Kung makikita mo silang sumuko at bigyan sila ng pera, maaaring may ilang lugar para sa pagbabago. Kung hindi, hindi mabilang na mga tao sa ating kalawakan ang malilibing kasama niya. Ama, narinig ni Jiang Duxing. Nag-aalalang sinabi ni Jiang Chenzo, nais ni Malong na hulihin ako para maging asawa niya, ngunit ayaw ko. Gusto lang niya akong patayin. Pagkatapos ay tinulungan ako ni Dali na kumilos, at ganoon ang nangyari. Ngunit ngayon sasabihin mo na gusto mong arestuhin ang pamilya ni Dali. Siya ang dahilan na ito ay makatwiran. Paanong hindi alam ni Jiang Duxing ang tungkol sa pagnanasa ni Malong, kaya't huminga siya ng malalim at walang magawang sinabi, ang dahilan na ito ay makatwiran, ngunit ang problema, iyon ay isang mataas na ranggo na maharlika. Alam mo ba kung paano pumatay ng isang mataas na ranggo na maharlika? Ang mga kahihinatnan para sa mga maharlika. Ito, sa totoo lang, hindi talaga alam ni Jiang Chenzo. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay isang galactic noble, napakabihirang para sa kanya na makatagpo ng isang mataas na ranggo ng isang beses, kaya kadalasan ay wala siyang pakialam sa aspetong ito. Alam niya lang na magiging seryoso ang kahihinatnan, ngunit hanggang saan? Hindi alam ni Jiang Chenzo ang mga kahihinatnan ng pagpatay sa isang mataas na ranggo na maharlika, at paanong hindi alam ni Jiang Duxing ang tungkol dito. Noon, may insidente ng pagpatay sa isang mataas na ranggo. Mataimtim na sinabi ni Jiang Duxing, sa oras na iyon, isang mataas na ranggo na maharlika ang nagalit sa isang henyo. Sa araw na iyon, direktang pinatay ng henyo ang mataas na ranggo na maharlika at pagkatapos ay nagsimulang tumakas. Alam mo ba kung gaano kalakas ang puwersang ipinadala ng matataas na maharlika? Tanong ni Jiang Duxing kay Jiang Chenzo. Hindi ko alam. Umiling si Jiang Chenzo. 600 stellar 5th level motherships. Napabuntong hininga si Jiang Duxing, nagpadala ang matataas na ranggo ng mga maharlika ng 600 stellar 5th level na mothership, na sumasakop sa buong kalawakan kung saan matatagpuan ang henyo sa ilalim ng putok ng baril. Kasabay nito, ang buong DM Star Territory ay hinahanap, at lahat ng nangungunang 13 kadra ay ipinadala upang tugisin ang henyong iyon. Speaking of which, ang henyong iyon ay isa ring super genius na hindi namatay kahit isang beses sa ika-30 palapag ng isang lugar tulad ng Trial Tower, sabi ni Jiang Duxing. Sinabi ni Shu, pero ano? Ang gusto ng matataas na maharlika ay ang ganap na pamumuno. Paano ang mga henyo? Maraming mga henyo na ganito. Ang huling resulta ng mga masuweng henyo ay dapat na direktang pagtanggal. Ang huling resulta, dahil tumangging sumuko ang henyo, halos nawasak ang buong kalawakan kung saan matatagpuan ang henyo. Sa huli, walang paraan para makatakas ang henyo, kaya nagkusa siyang hamanin ang matataas na kadra. Kitang-kita ang kinalabasan. Namatay ang henyo sa labanan. Ang kalawakan kung saan ito matatagpuan ay binayaran ng 3 trilyong DM, at sa wakas ay nailigtas nito ang marangal na lahi ng kalawakan. Yung ibang tao naman, hindi ko alam kung ilan ang namatay, natatakot ako na mahigit 20 billion yun. Sa ilalim ng apoy ng matataas na maharlika, isang ordinaryong tao. Ang planeta ay talagang isang bagay lamang ng ilang mga putok. Pagkatapos ng insidenteng iyon, kapag ang sinuman ay nagsasalita tungkol sa mga matataas na maharlika, halos palaging pinag-uusapan nila ito ng nakangiti. Kahit sinong matataas na maharlika ay tatanggap ng pinakamataas na pagtrato sa sandaling lumitaw sila, anuman ang kanilang hilingin. Dapat masiyahan. Ito ang matataas na antas na maharlika. Ang gusto lang nila ay pagsunod, at wala na silang kailangan. Matapos sabihin ito ni Jiang Duxing, walang magawa siyang umiling, at ngayon, talagang pinatay ni Hong Dali si Malong. Sir, sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Ama, huminga ng malalim si Jiang Chenzo at sinabing, sa katunayan, sa kasalukuyang lakas ni Hong Dali, kaya niyang makipag-head-to-head sa matataas na ranggo na maharlika. Oo, wala akong sinabi noon, pero sa tingin ko masasabi ko na ito ngayon. Ano? Sumimangot si Jiang Duxing. Sa wakas ay lumitaw ang planetang tahanan ni Dali, ang Earth, pagkatapos lumitaw ang Zerg noong huling pagkakataon. Ito ay ang Golden Emperor Gu, na sinasabing isa sa mga pinakapik na bloodline sa universo. Mabagal na sinabi ni Jiang Chenzo, at si Dali, ngayon ay ang Golden Emperor Gu. Star Knight. Anong sabi mo? Si Jiang Duxing ay lubos na nabigla. Gintong Emperador Gu. Iyon nga ang isa sa mga pinakapik na bloodline sa universo, at ang lakas nito ay hindi mas mahina kaysa sa Qingluan sa Fairy Star. Ibig mong sabihin, noong nagpunta ka sa Earth dati, ang pinakamalakas na Golden Emperor Gu ng Zerg ay talagang lumitaw doon. Napalunok si Jiang Duxing, at si Hong Dali ang naging Starry Sky Knight nito. Oo. Magiging ganap na imposible para sa mga Galaxy Nobles na protektahan ang mga kamag-anak ni Hong Dali nang walang ilang seryosong impormasyon sa oras na ito. Kung tutusin, sino ang madaling makayanan ng kahihinatnan ng pagpatay sa isang mataas na ranggo na maharlika? Sa katunayan, hindi gaanong alam ni Jiang Chenzo ang aspetong ito. Maari sana niyang lihim na tinulungan si Hong Dali na malutas ang kanyang mga problema sa likuran ng walang sinasabi, ngunit hindi niya ito pinili. Simple lang ang dahilan. Kung hindi niya makukumbansi ang kanyang ama at lolo na lihim na tulungan siya, kahit anong pilit niya, magiging limitado siya. Mas mabuting ipaliwanag na lang ng diretsyo ang bagay. Ang bastos na ito.
Malakas na tinapik ni Jiang Duxing ang kanyang dibdib at pinatatag ang kanyang kalooban. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay nagsabi, kung totoo ang sinabi mo, sa pagkakataong ito, maaaring may kislap ng pag-asa. Nag-isip siya sandali. Ay nagsabi, sa pagkakaalam ko. Ang 13 pinakamataas na cadre ng matataas na Maharlika. Bawat isa ay napakalakas na star-level powerhouse. Kung talagang may lakas si Hong Dali na hamunin sila. Pagkatapos ng laban, baka sila rin. Wala na rin siyang ibang magagawa kundi ang huminto at tiisin ang tono na ito. Gayunpaman, depende ito sa kung may kakayahan si Hong Dali. Sa pinakamaganda, ang ating mga Maharlika sa kalawakan ay magagawa lamang ng lihim, at hindi natin siya kayang tulungan ng lihim. Tama siya. Kung talagang may lakas si Hong Dali na hamunin ang matataas na Maharlika, wala silang magagawa kundi tiisin ito. Kung tutuusin, ang mga nakayapak ay hindi natatakot sa mga nagsusuot ng sapatos. Kung makakalaban ni Hong Dali ang pinakamataas na cadre ng ika-13, na may ganoong lakas, kung gusto mo pa rin siyang patayin, magiging malubha ang kahihinatnan. Ngunit ang problema ay kahit gaano pa kalakas ang Hong Dali, ang mga Maharlikang Galactic ay maaari lamang manatiling neutral sa bagay na ito, at kailangan pang tumulong sa matataas na ranggo na mga Maharlika. Kung tutuusin, malaking bagay ang ganitong bagay, at hindi nila maaaring gawing katatawanan ang buhay ng buong kalawakan. Hindi mo na siya kailangang tulungan, mahinang sabi ni Jiang Chenzo, sinabi ni Dali na nag-aalala lang siya ngayon sa kanyang mga magulang. Hanggat walang mali doon, kaya niyang lutisin ang iba ng mag-isa. Ito. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Jiang Chenzo, nag-isip ng mabuti si Jiang Duxing saglit. Ang pagpatay sa isang mataas na ranggo na Maharlika ay talagang hindi isang bagay na mahihikayat na direktang pumanig kay Hong Dali sa ilang salita lamang. Ang talagang iniisip ni Jiang Duxing ay kung paano haharapin ang susunod na bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay kung paano mapanatiling ligtas si Jiang Chenzo. Sa bagay, isa lang naman ang anak niya, kaya siya, ang ama, ay kailangang pasanin ang napakalaking bagay. Ito ang mga magulang. Anuman ang mga maling bagay na gawin ng kanilang mga anak, kailangan nilang gumawa ng paraan upang malutas ito. Wala silang choice. Chenzo, nag-isip sandali si Jiang Duxing, at pagkatapos ay sinabi sa malalim na boses, kailangan kong ipaliwanag ng malinaw sa iyo ang bagay na ito. Tungkol kay Hong Dali, lihim ko lang siyang matutulungang ilipat ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Magagawa kong gumawa ng mga pagkakakilanlan para sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan, na maaaring makatulong na medyo maantala ang sitwasyon. Ngunit kailangan mong malaman na ang mga matataas na Maharlika ay hindi madaling lokohin. Ang balita ng pagkamatay ni Malone ay malamang na nakarating sa DM Star Territory Headquarters. Labis. Sa 3 araw, ang mga matataas na cadre sa ilalim ng matataas na Maharlika ay darating sa Fairy Star upang imbestigahan ang bagay na ito. Kung itatago mo ito ng mabuti, maaari mo itong maantala ng 10.5 araw. Kung itago mo ito ng hindi maganda, matatapos ang 7 araw. Kapag nalaman nilang si Hong Dali ang pumatay kay Malong, tiyak na pupunta sila sa ating kalawakan para mag-usisa. Sa oras na iyon, kailangan nating lubos na makipagtulungan sa mga matataas na Maharlika sa investigasyon. Kung tutuusin, hindi natin kayang biro ang buhay ng ating buong pamilya at ng buong kalawakan. Kaya, Chenzo, pagkasabi nito, huminga ng malalim si Jiang Duxing at tumingin kay Jiang Chenzo, walang kinalaman sa iyo ang pagkamatay ni Malong. Wala talaga akong kinalaman sa bagay na ito. Ang masasabi ko lang, magsumikap kang lumago. Kung may lakas kang hamunin ang mataas na ranggo ng Maharlikang armada at ang nangungunang mga cadre ng mga pirata, hindi mga kilalang pirata, ang mga puti lang, ang mga kilalang pirata, hindi ang mga kilalang pirata, ang mga puti, ang mga kindergarten. Ay walang kinalaman sa iyo. Kabanata 974, Zerg, umalis ka na. Ang sinabi ni Jiang Duxing ay hindi kalokohan. Ang Whitebeard Gate ay isa sa 3 pirate emperors ng Deimos Star Territory. Paanong hindi alam ng matataas na Maharlikang iyon? Pero bakit hindi nila nahuli si Whitebeard? Ang lakas kasi ni Whitebeard eh. Gusto mo akong arestuhin? Okay, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Sa lakas ni Whitebeard, kung talagang mababaliw siya at gustong patayin ang matataas na Maharlikang iyon, tiyak na papatayin niya silang lahat. Ang pinaka-nakapanlulumong bagay ay ang Whitebeard ay walang pamilya. Walang nakakaalam kung nasaan ang kanyang planeta, at walang nakakaalam kung nasaan ang kanyang mga kamag-anak. Ang isang bachelor ay parang lobo, at ang mga nakayapak ay hindi natatakot sa mga nagsusuot ng sapatos. Ito ang katotohanan. Kung maglakas loob kang pilitin akong ipagsapalaran ang aking buhay, dapat mong isaalang-alang ang mga posibleng kahihinatnan. Okay, naiintindihan ko, Dad. Pagkatapos magsalita ni Jiang Duxing, ngumiti si Jiang Chenzo, pagkatapos ay yamakap sa mga bisig ni Jiang Duxing, at malumanay na sinabing may luha sa kanyang mga mata, Ama, anak, gusto kong mag-alala ka sa akin. Mapait na ngumiti si Jiang Duxing, huwag mag-alala ang mga magulang sa kanilang mga anak. Dapat kang maging mas maingat. Well, by the way, nang sabihin ito ni Jiang Duxing, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, nasa Fairy Star ka, kung saan ginawa ang Soul Stone.
Naaalala mo pa rin na ang ating mga Galaxy Nobles ang may pinakamalakas na Light Soul Stone sa ating mga kamay. Problema. Kapag nakuha mo ito, ihahatid ko ito sa iyo ng personal sa panahong ito, maaari kang makahanap ng isang lugar upang hintayin ako at makipag-ugnay. Ang mga maharlikang galactic ay talagang may pinakamakapangyarihang Light Soul Stone sa kanilang mga kamay. Kung pagsasamahin ni Jiang Chenzo ang bagay na ito, tiyak na tataas ng husto ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Pagkasabi nito, nag-isip sandali si Jiang Duxing at biglang nagsabi, tama. Magagawa mo ito. Sa pagkakataong ito, huwag kang magtago. Manatili ka lang malapit sa pasukan ng kuweba ng Qingluan Venerable, para kung hahanapin ka ng pinakamataas na kadra, sabihin mo lang na wala kang pakialam kay Hongdali at sa iba pa pagkarating nila sa mundong ito, at ang lahat ng bagay ay pinaghihinalaan nila sa ilalim ng Qingluan na ito. Ikaw, hindi ka nila direktang sasalakayin, saglit lang nababantayan ka namin para protektahan ka kapag pinagsama mo na ang Soul Stone. Well, okay, naiintindihan ko. Tumango si Jiang Chenzo. Sabay-sabay. Sa bagong lupa. Ngayon, dahil sa pera ni Hongdali, ang pag-unlad ng bagong daigdig ay masasabing mabilis na tumataas sa isang geometric na pag-unlad. Lumitaw ang iba't ibang teknolohiya na naaayon sa agham at teknolohiya sa kalawakan, kabilang ang anti-gravity spacecraft, holographic projection communications, all-weather temperature control technology, at iba pa. Maghintay, lahat. Nang walang anumang pagmamalabas. Maliban sa mga napaka-advanced na teknolohiya ng armas, ang New Earth ay may halos lahat ng iba pang mga teknolohiya. Nakaupo sa opisina ang misteryosong lalaki, nakatingin sa impormasyong isinumite ng mga tao sa ibaba, nakangiting masaya. Ang pag-unlad ng New Earth ay napabuti, na isang magandang balita mula sa anumang pananaw. Mag-ulat. Lumingon si Mo at nagmamadaling pumasok sa opisina ng misteryosong lalaki. Malakas niyang sinabi, Young Master. Nag-react na naman ang lock tester ng Young Master. This time. Dali. Anong meron sa kanya? Nang marinig niya ang balita na si Hongdali iyon, agad na tumayo ang misteryosong lalaki. Tumayo siya at nag-aalalang sinabi, sabihin mo kaagad. Dumating na ang pointer ng lock tester. Dumating na. Tumingin sa likod si Mo at napalunok ng laway, naabot na nito ang kolong ng positive infinity. Ano? Natigilan ang misteryosong lalaki. Matapos sumabog ang huling lock tester, inutusan ng misteryosong lalaki ang isang tao na gumawa ng mas advanced na isa. Sa pagkakataong ito ay napakahusay, mula 1 hanggang 9, at mas mataas, ito ay positibong infinity. Sa oras na ito, alam na ng misteryosong lalaki ang tungkol sa paglalakbay ni Hongdali sa Fairy Star. Bilang resulta, ang swerte ni Hongdali ay maaaring makaapekto sa lock tester sa ganoong kalayuan. Anong kalokohan ang ginawa ng lalaking ito? O Diyos ko! Sa mabituing kalangitan ng San Sinukob, malapit sa field ng bituin ng Earth. Ang siksik at walang katapusang Zerg ay lumilipad mula sa lupa patungo sa universo. Sa mga Zerg na ito, ang nasa harap ay isang gintong hayop na may haba ng katawan na higit sa 1,000 kilometro. Ang dambuhalang halimaw na ito ay may 3 sungay sa ulo nito, 2 nakaharap sa likuran at ang isa ay nakaharap sa harap. Ang mga sungay ay natatakpan ng mga siksik na pattern, maganda at mahiwaga. Direkta sa harap ng mahahabang sungay nito ay nakaupo ang isang maliit na figure, walang iba kundi ang reyna ng mga blades, si Ji Zining. Matapos sumanib sa Hongdali, ang Golden Emperor Gu ay gumala sa mabituing kalangitan at kumain ng libu-libong asteroid. Ang kanyang katawan ay lumalaki bawat sandali, at sa kalaunan, ito ay lumaki sa kanyang kasalukuyang laki. Sa katunayan, kung bibigyan ng sapat na oras, maaari itong lumaki pa. At sa likod ng gintong emperador na si Gu ay ang makapangyarihang Zerg kakaibang species. Ang mga kakaibang species ng Zerg na ito ay natupok ng gusto noong binago nila ang Golden Emperor Gu, ngunit pagkatapos ng panahong ito ng paggaling, marami silang ginawa. Sa pagkakataong ito, ang bilang na patungo sa lupa ay 1,100 milyon. Tulad ng para sa ordinaryong Zerg mamaya. Hindi na daan-daang milyon o bilyon ang mga iyon, kundi 10 bilyon. Si Hongdali, ang bastard na iyon, ay talagang pumatay ng isang mataas na ranggo. Siya ay matapang. Ang reyna ng mga blades, na nakaupo sa ginintoang sungay ng Golden Emperor Gu, ay may kaakit-akit na curve sa kanyang mga labi, napakatapang mong gawin ito. Tingnan ko muna kung gaano kalakas ang mga matataas na maharlikang ito. Kadalasan ay napaka-arrogant at dominante nila, ngunit hindi lang ako naniniwala sa kasamaang ito. Sa panig ng Fairy Star, nakipag-ugnayan si Jiang Chenzo sa kanyang ama na si Jiang Duxing at pagkatapos ay lumabas sa hologram. Tumingin si Helmet kay Hongdali at Bam-ulong, Dali, pumayag ang aking ama na tulungan kang ayusin ang iyong mga kamag-anak, kaibigan at pamilya. Ngunit sa panahong ito, natatakot ako na hindi ako makasama sa iyo. Ang sabi ng aking ama ay padadalhan niya ako ng isang Soul Stone. Talaga, ito ay masasabing bihirang magandang balita. Lumiwanag ang mga mata ni Hongdali, okay, pumunta ka sa amin pagkatapos mong makuha ang Soul Stone. Hihilingin ko kay Sister Chinyaw na ayusin ang isang messenger para sa iyo. Okay.
Bahagyang tumango si Jiang Chenzo, pagkatapos ay tumingin siya ng malalim kay Hong Dali at Bang Ulong, Dali, anuman ang mangyari, sa pagkakataong ito, kailangan mong mabuhay. Kailangan yan. Tumawa si Hong Dali, nakangiti pa rin ng walang puso, hindi pa ako sapat na nabubuhay, hehe. Dali, biglang humakbang si Jiang Chenzo at niyakap ang kanyang Hong Dali na Bang Ulong, kung hindi tayo mamamatay sa pagkakataong ito, ikaw. Ikaw ay, magugustuhan mo ba ako? Dapat. Hinalikan ni Hong Dali si Jiang Chenzo sa mukha, napakabait mong babae, siguradong bulag ang sinumang ayaw sa iyo, haha. Promise me to live well. Okay. Mabangis na tumango si Jiang Chenzo, at tumulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Bagamat lahat ay naghanda na sa pagkakataong ito, makakaligtas kaya sila sa kalamidad na ito. Kahit na si Hong Dali ay may Golden Emperor Gu, wala siyang malaking pagkakataong manalo laban sa Cosmic Fleet ng matataas na Maharlika. Pagkatapos ng lahat, ang Golden Emperor Gu ay hindi matatalo. Siyempre, kahit anong sabihin mo, walang kabuluhan. Sa huli, ang lakas ang magsasalita para sa sarili nito. Kabanata 975, High Nobility Headquarters. Sa oras na ito, halos lahat ay nakaayos na. Sinulyapan ni Hong Dali ang lahat sa huling pagkakataon, at pagkatapos ay malakas na ikanaway ang kanyang mga kamay, lahat, maghiwa-hiwalay tayo at gawin ang anumang dapat nating gawin. Kung hindi tayo mamamatay sa pagkakataong ito, kung maaari tayong muling magsama-sama, pagkatapos ay bibigyan natin ng matataas na maharlikang ito ng magandang bagbog. Oo, talunin sila sa mga idiot. Sabay-sabay na naghiyawan ang lahat. Maghiwalay na tayo. Hindi nagtagal, umalis ang lahat, at sa huli, tanging sina Hong Dali, Li Yang, Ye Huayon at ang Killer Trio na lang ang natira. Ang planetang ito ay medyo malaki. Sa ganoong seryosong panahon, ang katalinuhan ni Hong Dali, na laging nakatago sa pamamagitan ng kanyang masayang hitsura, ay sa wakas ay lumabas sa online, sa planetang ito, si Sister Jade Bird ang namumuno, at ang mga matataas na maharlikang iyon ay hindi kailanman direktang gagamit ng Star Destroyer. Mga sandata tulad ng mga kanyan. Bukod dito, tila ang malong na ito ay hindi isang tunay na makapangyarihang tao sa mga matataas na maharlika. Kung tutusin, ang kanyang lakas ay ang mga mahihinang tao. 13. Kung mamatay si Malong, tiyak na magkakaroon ng isang uri ng aparato upang magpadala ng mensahe sa kanilang punong tanggapan, kaya hindi magtatagal bago natin makilala ang unang batch ng mga nangungunang cadre. Hindi ko masasabi kung gaano karaming mga partikular na tao ang naroroon. Ako mismo ay nararamdaman na dapat mayroong mga 3 tao. Ngayong kinuha na ang katawan ni Malong, pagdating nila, kailangan muna nilang hanapin ang katawan ni Malong at pagkatapos ay alamin ang sanhi ng kamatayan. Tukuyin ang hanay ng mga taong papatay sa kanya. Sa pagnanasa ni Malong, ang saklaw na ito ay hindi masyadong maliit. So, this period is the best time for us to find the Soul Stone. Now Li Yang, Brother Levi and the Blood Demon. Brother has a Soul Stone. Si Sister Christina at Sister Ye ay wala pa, kaya ang gawain natin ngayon ay maghanap ng Soul Stone na magagamit ni Sister Christina at Sister Ye. Matapos mahanap ang Soul Stone, kilalanin natin ito, at pagkatapos ay hindi magtatagal ay magkakaroon tayo ng ulong paghaharap sa pinakamataas na cadre ng matataas na ranggo. Ang Fairy Star, sa mga kukunilyo, ay lumilipad sa kalangitan. Sa ibabaw ng bangkay. Ding, ang walang ulong katawan ni Malong, sa bahagi ng dibdib, ay bahagyang nanginginig, at pagkatapos ay namula. Isang mensahe ang mabilis na ipinadala, direkta sa mothership na sinakyan ni Malone pagdating niya. Sa mabituing langit ng universo, sa loob ng mothership na sinasakyan ni Malone nang dumating siya. Sir, hindi maganda. Isang herald ang sumugod sa command center ng mothership na parang baliw. Pagpasok niya sa pinto, sumigaw siya, Master Malong, napatay na si Master Malong. Ano? Narinig ko ang ulat na ito, lahat sa buong mothership command center. Nagulat ang lahat. Ang mataas na ranggo na maharlika, si Lord Malone, ay talagang pinatay. Ang buong katawan ng kapitan ay nabasa ng malamig na pawis sa isang iglap. Matapos ang isang maikling pagkatulala, siya ay sumigaw ng desperadong, dali, makipag-ugnayan ka agad sa punong tanggapan ng matataas na maharlika, pumunta ka agad. Ipasa sa kanila ang balita ng pagkamatay ni Lord Malone. Dim Star Territory. Sa loob ng Dim Galaxy, 16 na milyong taon ang layo mula sa Milky Way, ay isang higanteng planeta ng bakal. Ang bakal na planeta na ito. Ito ang punong tanggapan ng mga matataas na ranggo ng Dim Star Territory. Ito ay isang higanteng mekanikal na planeta na ganap na artificial na binuo. Ang buong planeta ay may diameter na 24,000 kilometro, at mayroong mga kuta sa lahat ng dako sa planeta. Siyempre, hindi ito ang pinaka-nakakatakot. Ang tunay na takot ay ang purong mekanikal na planetang ito ay maaaring mag-transform sa isang supergiant star carrier kung ito ay makatagpo ng isang tunay na digmaan. At itong interstellar carrier, mas mataas ang level nito kaysa sa stellar level. Starfield-class mothership. Ang Starfield-class mothership ay talagang nilagyan ng Star Destroyer cannon na maaaring sirain ang isang star system. Sa oras na ito, sa punong tanggapan ng matataas na maharlika ng mekanikal na planeta, ang Longteng Community,
kung saan naninirahan ang matataas na maharlika, ay nangunguna sa 3 pinakamarangyang komunidad sa buong punong tanggapan. Ang buong mekanikal na planeta ay puno ng bakal, ngunit ang 3 pinakamarangyang komunidad na ito lamang ang maaaring ituring na may mga tunay na bundok at ilog, lahat ay artificial na nilikha. Ang pag-iisip pa lang ng ganitong lakas tao at materyal na yaman ay tinatawag na manhid na ang anit ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang mga bundok at ilog dito ay dinadala lahat dito mula sa ibang mga planeta sa universo ng mga mothership. At ang Longteng Community, kung saan nakatira ang matataas na rango, ay naglalaman ng 70% ng matataas na rango na maharlika sa buong DM Star Territory. Ang kabuuang bilang ng mga tao sa kabuuan ay 63,200 lamang. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi lahat ng tao sa isang planeta ay itinuturing na matataas na maharlika sa Deimos Star Territory. Sila ay isang grupo lamang ng mga tao, isang grupo ng mga tao na kumokontrol sa higit sa 60% ng yaman at kapangyarihan ng buong DM Star Territory. Longteng Community, sa Lower Council Building ng matataas na maharlika. Binalot ng maulap na liwanag ng bituin ang buong Parliament Building, at ang tunog ng, wow, wow, ay nagmula sa talon sa di kalayuan. Sa rooftop ng gusali, isang figurang nakasuot ng itim na maluwag na training suit ang nakaupong nakakrus ang paa at tahimik. Malamig ang mukha, pantay ang paghinga, at kahit nakapikit ay nanlamig ang pakiramdam niya. Ang taong ito ay si Matian Cheng, isa sa 17 miyembro ng High Noble Lower Council. Tiyuhin ni Malone. Magulat. Nagmamadaling lumapit ang isang sundalo ng komunikasyon. Asshole, di ba sinabi ko na sa iyo noon na walang pwedeng mang-istorbo sa akin kapag nagpa-practice ako? Bahagyang binuksan ni Matian Cheng ang kanyang mga mata, malamig at nakakatakot ang kanyang mga mata, kung hindi mo ako bibigyan ng makatwirang dahilan, pumunta ka sa impyerno. Sir. Mr. Ma, pawis na sabi ng senadoryas na sundalo, Mr. Ma, ay patay na. Ano? Patay na ang pamangkin ko. Isang pagkabigla at galit ang biglang lumitaw sa kanyang walang malasakit na mukha, sino ang may gawa nito? Hindi pa ma-confirm. Patay na rin lahat ng guard sa paligid ni Master Malong. Ang sundalo ng komunikasyon ay labis na natakot kaya nanginginig siya, hindi. Ang isang buhay na tao ay makumpirma lamang na ang lokasyon ay nasa bituin ng engkanto. Lahat ng 8 gwardya ay patay na rin. Biglang nanlamig ang mga mata ni Matian Cheng. Si Malong ay hindi nag-practice ng martial arts at napakahina, kaya medyo makapangyarihan ang 8 gwardya na nakatalaga sa kanya. Bagamat lahat sila ay mga planetary 5th level guards, sila rin ay planetary 5th level guards. Ang 8 gwardya na ito ay mas malakas kaysa sa iba. Kung tutusin, gaano kaya kaina ang mga bantay sa paligid ng mga matataas na maharlika? Ngunit ngayon sinabi ng sundalo ng komunikasyon sa kanyang sarili na lahat ng 8 gwardya ay patay na. Wala man lang oras para magpadala ng mensahe. Bigyan mo ako ng paunawa at hilingin sa mga nangungunang cadre na pumunta. Ang buong katawan ni Matian Cheng ay naging daloy ng liwanag at sumugod sa gusali ng parlamento sa napakabilis na bilis. Bilang miyembro ng lower level na parliament ng mataas na ranggo na aristokrasya, si Matian Cheng ay may kapangyarihang direktang ipatawag ang pinakamataas na kadra. Hindi nagtagal, sa isang malaking conference room ng Parliament Building, 6 na miyembro ng lower parliament ang dumating. Nang makaupo na ang lahat, sinabi ng isa sa kanila, Tian Cheng, nabalitaan ko na pinatay ang pamangkin mong si Malong. Well, ito ay nasa Fairy Star. Bahagyang ipinikit ni Matian Cheng ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, kahit sino pa ang pumatay sa kanya, babayaran ko siya. Isang mabigat na presyo. Sa Fairy Star. Nariyan ang lahat ng mga aristokrata ng kalawakan at mga aristokrata sa paligid sa buong teritoryo ng Dim Star. Sino kaya ang pumatay sa kanya? Paano niya malalaman? Kung nasa Fairy Star, mahirap hanapin. Isang miyembro ng konseho ang King Time na nagsabi, masyadong maraming tao sa itaas. Ang pinakamahalaga ay ang iyong pamangkin na si Malong ay masyadong makulit. Alam ng Diyos na gagawin niya. Humph, siya ay aking pamangkin, isang mataas na ranggo na maharlika, at kami ang mga hari sa buong Starfield. Ano ang masama sa pagiging malazwa? Walang pakialam si Matian Cheng. Sinabi ni Shen Sheng, hindi mahalaga ang mga iyon. Ang mahalaga ay napatay ang aking pamangkin. Ang bagay na ito ay nasa lahat. Tama ang sinabi niya, kahit anong pagkukulang mayroon si Malong, ang pinakamahalaga, siya ang pinatay ngayon. Kapag napatay ang isang matataas na maharlika, natural na hindi niya ito basta-basta. Alam nating lahat ito, nagkatinginan ang mga kongresista, at pagkatapos ay bahagyang tumanggo ang isa sa kanila, dahil namatay si Malone sa Fairy Star, ang susunod nating hakbang ay kilalanin ang pumatay. Galaxy. Kung saan matatagpuan ang mamamatay tao. Pangalawa. Kahit na pumunta ang isang tagapagbalita upang ipaalam sa mga nangungunang cadre na naruroon. Maya-maya, 3 lalaki na may iba't ibang anyo ang sumulpot sa harap ng congressman. Ang 3 lalaking ito, ang una mula sa kaliwa, ay mga 1.9 metro ang taas. Mayroon silang asol na nangangaliskis na balat, isang pares ng gininto ang mata, at nakasuot ng ginto at puting windbreaker. Isang mataas na ranggo na maharlika, ang pinakamataas na subordinate na cadre, si Linya.
Ang lalaking nasa gitna ay halos 2.5 metro ang taas, may mga kalamnan sa buong katawan na halos mag-unat ang kanyang damit. Siya ay may maikling itim na buhok, tulad ng bakal na karayom, at isang pares ng mga mata na may mahinang malamig na liwanag. Nakatingin lang sa kanya ay kinikilig na ang mga tao. Ang pinakamataas na Kodra, Ganghong. Ang ikatlong tao ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang nasa edad 40. Gayunpaman, alam ng lahat na naruroon na ang taong ito, ang kanyang tunay na edad ay halos 200 taong gulang, isang ganap na stellar powerhouse, ang pinakamataas na Kodra, si Razor. Nandito ka. Sa sandaling makita ni Matian Cheng ang tatlong nangungunang Kodra, direktang sinabi niya, ang aking pamangkin na si Malong ay pinatay sa Fairy Star. Pinatay ang mga nakatataas na Kodra. Dapat alam mo kung ano ang susunod na gagawin. Tama ba? Oo naman. Si Razor, isa sa tatlong nangungunang Kodra, ay tumango at nakangiting sinabi. Aba, mas may pagnanasa ang pamangkin kong si Malong. Pwede ka nang magsimula sa mga babae dyan. Mabagal na sinabi ni Tian Cheng, tungkol sa iba pang mga bagay, maaari mong tanggapin ang buong responsibilidad sa paghawak sa kanila. Gusto ko lang ang resulta. Walang problema. Sumagot si Razor, sa katunayan, maaaring hindi mahirap hukayin ng mamamatay tao. Kailangan mo lang malaman na sa palagay ko ay dapat kong magawa man lang ng malinaw na desisyon kung ano ang gagawin ni G. Malong sa Xianling Star. Well, depende kung paano mo haharapin iyon. Sinabi ni Matian Cheng, wala na akong sasabihin. Dapat gawin ng maayos ang mga bagay. Kabanata 976, umalis ka rito. Sa Fairy Star. Hindi nagtagal pagkaalis ng 5 grupo ni Hong Dali sa kuwebo ng ina ng oso, biglang huminto si Hong Dali. Kumunat ang noo niya at saka nag-isip ng malalim. Young Master, anong problema? Kakaibang tanong ni Levi, bakit hindi ka umalis? Palagi kong nararamdaman na may hindi tama sa bagay na ito. Saglit na nag-isip si Hong Dali at pagkatapos ay nagsabi, una sa lahat, patay na si Malong. Ayon sa mga husay ng matataas na ranggo na Maharlika, natatakot ako na baka alam na nila ang balita ng kanyang kamatayan. Sa palagay mo, ang pinakakritikal na tanong ay, bakit napunta si Malong sa planetang ito? Ang layunin niya ng pagpunta sa planetang ito man ay upang mahanap ako o hanapin si Sister Nianwei, tiyak na magtanong siya sa lalong madaling panahon. Naiintindihan ko. Agad na naunawaan ng dugong demonyo, ang ibig sabihin ng Young Master ay dahil direktang mahahanap tayo ni Malong, nangangahulugan ito na ang ibang matataas na Maharlika ay makakahanap din sa atin ng direkta. At ngayong patay na si Malong, at nahayag na ang layunin ng kanyang pagpunta rito, ang pinakamahalagang bagay ay nawala tayo sa kanilang radar, kaya siguradong mahahanap ng mga matataas na Kodra na iyon na tayo mismo ang may gawa nito, at pagkatapos ay maaari na silang pumunta. Milky Way sa kasong ito. Kung ganoon, hindi magkakaroon ng sapat na oras sa panig ng Earth. Kinagat ng mga ngipin ni Hong Dali ang kanyang mga ngipin, lahat, bumalik. Isuot mo ang iyong mga windbreaker. Kailangan tayong mahanap ng mga nangungunang Kodra sa lalong madaling panahon. Kung maakit natin ang kanilang atensyon ay magkakaroon ng sapat na oras ang kabilang panig ng mundo. Tama ang sinabi niya. Nandito na ang mga matataas na Kodra, at iimbestigahan muna nila kung bakit napunta rito si Malong. Tiyak na malalaman nila na ang layunin ni Malong sa pagpunta dito ay upang mahanap si Hong Dali. Dahil dito, namatay si Malong pagkarating dito, kaya siguradong si Hong Dali ang unang target ng hinala. Pagkatapos ay dapat nilang agad na tuklasin ang mga coordinate ng mga panlabas na Maharlika at Galactic Nobles ng kalawakan. Ang resulta ay, hindi. Sa pagkakataong ito, direktang nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Hong Dali bilang mamamatay tao, at nakagawa siya ng pagpatay at tumakas. Kung gayon walang dahilan upang sabihin na ang isang monghe na maaaring tumakas ay hindi maaaring tumakas mula sa templo upang magdulot ng kaguluhan sa Milky Way. Imposible para sa mga Maharlikang Milky Way na mapuksa ang buong lahi dahil sa isang Hong Dali, di ba? Kaya may malaking problema sa panig ng New Earth. Oras, ang higit na kailangan ngayon ay oras. Kahit na tinawag na ni Hong Dali ang Golden Emperor Gu para dalhin ang Zerg sa bagong daigdig sa pamamagitan ng isang espiritual na koneksyon, ayon sa hinuha sa itaas, tiyak na huli na ang lahat. Kaya ngayon, napakasimple ng pamamaraan ni Hong Dali, silang anim. Ginagamit ito upang maakit ang atensyon ng tatlong nangungunang Kodra. Kung magtulak, maaari pang ang gamitin ni Hong Dali ang Star Knight para ibahin ang anyo at patayin ng direkta ang tatlong nangungunang Kodra. Sa ganitong paraan, kapag nagpadala ng mga tao ang matataas na ranggo, magkakaroon ng sapat na oras. Bumalik tayo at isuot ang lahat ng windbreaker. Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga ngipin. Direkta niyang sinabi, magiging bomb-ilya tayo at hihintayin silang lumapit sa atin. Okay. Sumang-ayon ang lahat at agad na bumalik. Sa mabituing kalangitan ng Sansinukob, mayroong isang larangan ng bituin malapit sa bituin ng Diwata. Ang espasyo ay nag-oscillates, natitiklop, nagbabago, at pagkatapos. Isang star-class na interstellar carrier na may haba na higit sa 2,000 kilometro ang lumitaw dito. Magsumbong ka sa iyong Panginoon. Tumakbo ang tagapagbalita sa command center at nag-ulat, 56 na oras pa tayo mula sa Fairy Planet. Well, mukhang maswerte tayo. Sa kanilang tatlo, halatang si Razor ang isa.
Pag-aari ng commander, tumango siya, at pagkatapos ay inayos, makipag-ugnayan sa mothership na kinaroroonan ni Malone noon, at tanungin kung bakit siya pumunta rito. Okay. Agad na umalis ang tagapagbalita, at hindi nagtagal, ang commander isang imahe ang ipininta sa gitnang bulwagan ng sentro. Nang makita ng imahe ang tatlong tao mula kay Razor, nagmamadali itong yumuko at sumaludo, nakilala ng nasasakupan ni Malone na si Demons ang tatlong matatandang ito. Well, direktang tanong ni Razor, Demons, ano ang layunin ng pagpunta ni Malone sa fairy planeta na ito? Sir, sagot ni Demons, ito ay dahil alam ni Sir Malone ang pagkakakilanlan ng superhenyo sa Milky Way na pumasok sa ika-30 palapag ng Trial Tower. Ako. Pumunta dito para lang dalhin ang sobrang henyo na iyon sa DM Star Territory Headquarters. Suriin muna natin. Bilang pinakamataas na cadre sa ilalim ng isang mataas na ranggo, ang autoridad ni Razor ay natural na hindi mas mababa kaysa kay Malone. Sa lalong madaling panahon, ang mga coordinate ng lahat ng mga maharlika sa kalawakan at mga maharlika sa paligid ay lumitaw sa Fairy Star. Ang kasalukuyang lokasyon ng mga maharlikang kalawakan ay nasa bakana ng kuweba kung nasaan si Lord Qingluan. Ang pangit ng mukha ni Thunder Snake. Sa bakana ng kuweba kung nasaan si Venerable Qingluan, tila hindi siya masyadong naghihinala. Pagkatapos ng lahat, narito ang mga maharlika sa kalawakan, at karamihan sa kanila ay pinipiling manatiling malapit sa Venerable Qingluan. Anyway, kadalasan nagpapadala lang sila ng mga tao dito. Tanging ang mga black level na peripheral noble lang ang magsasanay sa buong mundo. Ang iba pang mga maharlika mula sa paligid ng kalawakan ay nasa lahat ng dako, sabi ni Razor na medyo nanlulumo, alin ang magiging tunay na mamamatay tao. Ang matataas na maharlika ay talagang tinatakpan ang kalangitan sa DM Star Territory. Ngayong napatay na ang matataas na maharlika, posible nga silang tumawag ng mga tropa para kasuhan, ngunit hindi ibig sabihin na basta miyembro sila ng kalawakang iyon ay papatayin sila. Sa isang kalawakan, mayroong libu-libong mga planeta ng buhay, at ang mga pinagmula ng mga peripheral nobles ay madalas na naiiba. Kung papatayin mo lang ang sinuman mula sa kalawakang ito, hindi mo sila mapapatay. Hindi mo naman mabubura ang isang buong kalawakan, di ba? Wait, hindi tama yan. Hinaplos ni Razor ang kanyang baba at nag-isip saglit, pagkatapos ay biglang sinabi, kung itong si Hongdali ay talagang superhenyo na nakalusot sa 30 palapag ng Trial Tower, kung gayon ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi dapat black level. At mas malamang na ito ang pinakamataas na black and white level sa mga peripheral nobles, kumbaga. Di nagtagal nagsimula siyang maghanap muli, galaxy, black and white level. Sa pagkakataong ito, mabilis na nahanap ang target, at napatingin si Razor sa Fairy Star. Mapa, nakakunot ang noo at sinabing, itong Hongdali na ito ay hindi nagtago, may 5 itim na tao sa paligid niya ngayon. Brother Thunder Snake, nag-isip sandali si Linya at sinabi, posible bang itong si Hongdali, hindi ang mamamatay tao? Kung tutusin, siya ang pinaka-pinaghihinalaang, ngunit hindi siya mabilis na tumakas pagkatapos pumatay ng isang mataas na ranggo. Mahirap sabihin sa ngayon. Kahit minsan ay nalampasan niya ang 30 palapag na Trial Tower. Isang walang kamatayang henyo, nag-isip sandali si Leishi at dahan-daang sinabi, ang gayong talento ay hindi madaling mahatulan. Dapat tayong makakuha ng ebidensya ngayon. Kapag nakarating na tayo sa lupa, pupunta muna tayo kay Venerable Qingluan, at pag-uusapan natin ang tungkol sa iba, hindi mahalaga kung gaano kabilis ang oras. Okay. Lumipas ang 2 araw sa isang kisap mata. Ang 3 Thunder Snakes ay mabilis na dumating sa kapaligiran ng Fairy Star at ipinarada ang mothership sa universo. Kinuha ng 3 Thunder Snakes ang maliit na spaceship at dumiretso sa tuktok ng bundok kung saan naroon ang Venerable Qingluan. Hindi nagtagal, lumapag ang spacecraft, at ang 3 tao mula sa Razor ay dahan-daang bumaba mula sa spacecraft. Sa oras na ito, ang pasukan sa kuwebo kung saan naroon si Venerable Qingluan, ay nakapila sa mahabang hanay gaya ng dati. Daan-daang tao ang nakaupo na naka-cross-legged sa lupa. Marami ring maharlikang kalawakan sa malapit na pumikit at nagninilay-nilay. Nakatayo sa pasukan ng kuweba, silang 3 ay napatingin sa daan-daang black level na peripheral noble sa front row, at malumanay na binibigkas ang 4 na salita, umalis ka rito. Bilang nangungunang mga cadre sa ilalim ng matataas na ranggo na maharlika, si Leishi napakayabang nila sa Demo Star Territory na ito. Lahat sila ay may lakas, pagkakakilanlan, at katayuan, kaya natural na hindi nila kailangang bigyan ng mukha ang sinuman. Ngunit kung tutusin, medyo mataas ang kanilang katayuan, at hindi sila kilala ng mga ordinaryong tao kahit sa mga maharlika ng kalawakan, kakaunti ang nakakita ng matataas na opisyal. Sino ka? Napakayabang mo. Maraming tao sa crowd ang nagsalita. Sa sandaling nagkita sila, sinabi niya sa lahat ng mga taong ito na umalis dito. Sino siya sa tingin niya? Alam mo, ito ang Fairy Star, at kasama si Venerable Qingluan dito, kahit na ang mga matataas na noble ay dapat sumunod sa mga patakaran. Ang pagkakakilanlan, mga hindi gaanong mahalagang bagay. Marahang tumango si Razor sa lalaking nasa tabi niya na may taas na 2 metro 5 metro, na para bang walang kwentang bagay ang kanyang pinag-uusapan, at sinabing, Ganghong, linisin mo ang lugar. Clearance.
Napakaraming Black Level Peripheral Noble ang naroroon, at talagang sinabi ng 3 taong ito na gusto nilang linisin ang lugar. Okay. Tuwang-tuwa na ikinuyong ng higanteng ganghong ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay lumitaw ang mahinang pagngisi sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, bibigyan kita ng 5 segundo para umalis. Pagkatapos ng 5 segundo, aalisin ko ang lugar. Sinabi niya pagkatapos ay nagsimula siyang magbilang, 5. Mayabang. Sa oras na ito, ang lahat ng naruroon ay may mahinang pakiramdam na ang 3 taong ito ay may magandang background, ngunit sa fairy star na ito, hanggat walang napatay, hindi ito isang krimen. Kaya kahit 3 Black Level Peripheral Noble ang direktang sumuntok sa ganghong. 4. Sa harap ng 3 pag-atake, hindi man lang umiwas si Ganghong, diretsyo niyang sinuntok ang mga ito. Napakalaki ng kamao niya. Nang ito ay sabog, mabilis itong natakpan ng isang matibay na patong ng bato. Sa isang malakas na putok, ang 3 Black Level Peripheral Noble na umatake sa kanya ay natangay. Si Ganghong naman, hindi man lang kumikibo. Natahimik agad ang buong lugar. Ang lalaking ito na nagngangalang Ganghong ay talagang napakalakas. Iyon ay mga Black Level na Peripheral Nobles, o 3 sa kanila, ngunit wala man lang silang mga kwalifikasyon para hayaan siyang lumipat ng kaunti. 3. Nagpatuloy sa pagbibilang si Ganghong. Sa oras na ito, lahat ng naruroon ay gustong umalis, ngunit huli na ang lahat. Dahil halatang nawala ng pasensya si Ganghong, tumawa siya ng mabangis, pagkatapos ay kinuyam ang kanyang mga kamao at tumama sa lupa ng malakas na putok. Boom 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 boom. Ang buong lupa ay nabasag at umuuga. Sa Ganghong bilang sentro, hindi mabilang na mga stalagmite ang tumagos mula sa lupa, kumakalat na parang mga ripples na patong-patong. Sa isang suntok lang, lahat ng Black Level na Peripheral Noble sa pasukan ng kuweba ay natangay ng Ganghong. Napahiga ang buong lugar sa lupa, nagbubuntong hininga at hindi na makabangon. Nangangahulugan ito na hindi gustong palakihin ni Ganghong ang usapin, kung hindi ay may mga bangkay sa buong lugar ngayon. Impatient ka pa rin. Bahagyang sinabi ni Thunder Snake, at pagkatapos ay pumasok sa kuweba, tara at tingnan natin si Venerable Qingluan at tingnan kung makakakuha tayo ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Pumasok na silang 3. Yungib. Kabanata 977 Bangkay. Pagkaalis ng trio ng Razor, nagwala lahat ng Peripheral Nobles sa labas. Ang ilan sa mga nakatakbo ng halos hindi nasugatan ay pinag-uusapan ito. Diyos ko, sino itong 3 taong ito? Hindi ba ito masyadong malakas? Isang galaw para malinisan ang lugar. Ang taong may kakayahan ay marahil ay isang batong kaluluwang bato. Kakayahang gumagamit. Ito ay sadyang napakalakas. Kahit sa mga gumagamit ng kakayahan, kakaunti ang napakalakas, tama. Ang 3 taong ito ay tiyak na may maraming background. Sa oras na ito, sa wakas ay bumalik ang ilang may alam na kalawakan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, bigla siyang napabulalas, ang mga matataas na cadre. Silang 3 ang pinakamataas na cadre sa ilalim ng matataas na ranggo na Maharlika. Paano sila napunta rito? Nang marinig nila na sila ang pinakamataas na cadre sa ilalim ng matataas na ranggo, natigilan ang lahat. Ganap na natulala. Mga kataas-taas ang cadre. Paano sila napunta rito? Baka may malaking nangyari. Narinig ko na ang mga matataas na cadre ay kadalasang responsable lamang sa pag-aresto sa mga mamamatay tao ng matataas na ranggo na mga Maharlika. Nagpapakita sila rito. Baka, isang mataas na ranggo na Maharlika ang pinatay sa planetang ito. Natigilan ang lahat ng maisip nila ang posibilidad na ito. Isang mataas na ranggo ang napatay sa Fairy Planet. Sa karamihan ng tao, pinanood ni Jiang Chenzo ang 3 Thunder Snake na pumasok sa kuweba mula sa malayo at mahinang bomb-antong hininga. Ang dapat na dumating sa wakas ay dumating. Noong una, pinaplano niyang tumakas kasama si Hong Dali, ngunit dahil gusto ng kanyang ama na padalhan siya ng Soul Stone, makakahanap lang siya ng ligtas na lugar upang maghintay. Gaya nga ng kasabihan, ang pinakamapanganib na lugar ay kadalasan ang pinakaligtas na lugar. Naroon din siya noong pinatay ni Hong Dali si Ma Long. Noong una, hinding-hindi siya makakatakas sa bagay na ito, ngunit ngayon ay nagtatago na siya rito. Sa kabaligtaran, ito ay magiging mas ligtas. Kung tutusin, sinong mag-aakalang kasabwat siya sa pagpatay sa isang mataas na Maharlika? Magiging masikip ba sila sa pinakamataong lugar? At may isa pang kalamangan sa pananatili dito, iyon ay, maaari siyang magpanggap na hindi alam. Anyway, kung may itatanong sa kanya ang kabilang partido, nagpapanggap lang siyang walang alam. Pagkatapos ng lahat, siya ay isa ring aristokrata sa kalawakan. Kahit gaano kahusay ang kabilang partido, hindi niya ito ipapahiya sa simula pa lang. Sa sobrang liit ng mukha niya, may mukha pa siya. Sa kuweba. Ang 3 Thunder Snakes ay dumiretso sa harap at hindi nagtagal ay nakita nila si Venerable Qingluan na nananatili dito sa lahat ng oras na ito. Kumusta, kamahalan? Sa pagharap kay Qingluan, si Thunder Snake ay nangahas na hindi mawala ang kanyang kagandahang loob kahit anong pilit niya, apurahan ang usapin. Pumila na ako, patawarin mo sana ako, kamahalan. Sabi niya kay Qingluan. Ang pagtango ay itinuturing na isang kagandahang loob. Bahala ka. Bahagyang tumingin si Qingluan kay Thunder Snake at sinabing, kung may gusto kang malaman, magtanong ka lang.
Kung pwede mong sabihin sa akin, sasabihin ko sa iyo. Kung hindi ko sasabihin sa iyo, huwag mo nang tanungin pa. Kung tutusin, ganito si Qingluan, isa sa mga nangungunang bloodline sa universo. She is so powerful that who dares to force her to do something na ayaw niyang gawin. Hindi mahalaga sa kanya kung paano lumaban ang mga tao, ngunit sa pagkakataong ito ay tungkol sa kanyang mga anak, kaya iba iyon. Naiintindihan. Lei Shi didn't insist on anything on this matter, and just asked, sino ang pumatay kay Ma Long, pwede bang sabihin sa akin ng kagalang-galang? Hindi. Umiling si Qingluan. So, nasa planeta pa ba ang mamamatay tao? Tanong ulit ni Razor. Nandoon pa rin. Sigurado si Qingluan sa pagkakataong ito. Well, tapos yung pangatlong tanong. Naisip ito ni Razor sa pagkakataong ito at nagtanong, ano ang kinabukasan ng mamamatay tao? Maaari mo bang ibunyag ito? Ang aspetong ito ng kinabukasan ng mamamatay tao ay mahalaga. Maglakas loob na patayin si Ma Long, at lahat ng 8 gwardya ay namatay. Pambihira ang gayong lakas. Sa pangkalahatan, ang mga taong may malaking lakas ay kadalasang may mahusay na karunungan. Nahaharap sa gayong kalaban, kasing lakas ng 3 manlalaro ng Razor, hindi masyadong seryosohin ang kalaban. Kung tutusin, siguradong higit pa sa biro ang pagtaob sa kanal. Pasensya na. Umiling pa rin si Qingluan sa pagkakataong ito, sa puntong ito, wala pa akong komento. Oh, bakit? Kakaibang tanong ni Lei Shi, gusto pa ba ng Venerable na ipagtanggol ang isang mamamatay tao? Tungkol sa bagay na ito ay hindi ko gustong sabihin ng labis tungkol dito. Patuloy na umiling si Qingluan, pagkatapos ay dahan-daang pumikit at tumigil sa pagsasalita. Okay, kung ganoon, aalis na ako. Si Thunder Snake ay muling sumaludo kay Qingluan, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Pagkaalis ng 3 tao, dahan-daang iminulat ni Qingluan ang kanyang mga mata at bumantong hininga. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ito, walang magawang sabi ni Qingluan, itong batang si Dali, sana ay makaligtas siya sa sakuna na ito. Sa kasamaang palad, hindi ko makita ang kanyang kinabukasan. Kung kumilos siya ng padalos-dalos at magkakaroon ng kabaligtaran na epekto, gagawin niya ito ay hindi maganda. Pagkatapos umalis sa kuweba kung saan naroon si Qingluan, bahagyang pinaikit ni Lei Shi ang kanyang mga mata at sinabing, mukhang hindi na ganoon kadali ang mga bagay sa pagkakataong ito. Oo, siya ay 1.9 metro ang taas at natatakpan ng asol. Si Linya, ang pinakamataas na cadre na may nangangaliskis na balat at gininto ang mga mata, ay tumanggaw at sinabi nga ng kamahalan. Mukhang medyo kakaiba ang mamamatay tao na ito. Pakiramdam ko, dapat ay si Hong Dali iyon. Ano sa palagay mo? I guess it is. Ang henyong iyon na si Hong Dali na nakarating sa ika-30 palapag ng Trial Tower. Tumangala si Gang Hong at sinabing, ang ika-30 palapag ng Trial Tower ay bagay na bata. Tinatamad akong pumunta doon 100 taon na ang nakalilipas. Ang lugar na ito ay itinuturing na isang kayamanan. Haha, tama na. Tumawa si Linya, sino sa 13 nating pinakamataas na cadre ang hindi nakalusot sa ika-30 palapag ng Trial Tower nang hindi namamatay sa isang pagkakataon. Nagulat lang ako, Qing. Bakit napaka-protective ni Venerable Luan kay Hong Dali? Hindi ba? Posible bang magkakilala sila? Hindi pa malinaw. Hinawakan ni Lei Shi ang kanyang baba at sinabing dahan-dahan, imbestigahan muna natin. Palagi kong nararamdaman na ang nangyari sa pagkakataong ito ay hindi simple lalo na't si Venerable Qingluan ay hindi malinaw, at si Ma Long ay masyadong malabag, hindi pa rin malinaw kung sino ang pumatay sa kanya, kaya hindi siya maaaring maging pabaya. Hindi siya nagkakamali. Bagamat ang mga peripheral nobles ay wala sa kanyang paningin, pinakatakot siya na makagawa ng maling pag-aresto pagdating sa pag-aresto sa mga tao. Hindi mahalaga kung napatay niya ang isang peripheral noble nang hindi sinasadya, kahit na siya ay isang superhenyo, ngunit nakakapanlumo kung ang tunay na mamamatay tao ay makakalaya. Kung anuman, malaki na ang nabawasan ng target ngayon, nakangiting sabi ni Gang Hong, hanapin na lang natin sila isa-isa. Hindi ba natin malalaman kung isa-isa nating makilala ang mga may mataas na lakas? Tama iyan. Direktang tumanggaw si Lei Snake, dahil narito pa sa planetang ito ang mamamatay tao, magiging madali na ang lahat. Ipaalam sa mothership na mula ngayon, ang buong fairy planet na lang ang pinapayagang makapasok. Bawal lumabas. Terra, tingnan muna natin ang katawan ni Ma Long. Mag-usap tayo. Tama iyan. Hinuyam ni Linya ang kanyang mga kamao, bagaman hindi makapagsalita ang bangkay, marami itong masasabi sa atin. Sumakay silang 3 sa spacecraft at tinungo ang kinaroroonan ng katawan ni Ma Long. Ayon sa radar, ito ay isang masukal na kagubatan. Sa palagay mo ba ay posible na si Malone ay hindi pinalad na makatagpo ng isang napakalakas na alien beast sa planetang ito? Sa sasakyang pangkalawakan, biglang nagtanong si Linya, kung isa itong alien na hayop sa planetang ito, talagang may kapangyarihan itong patayin si Malone. Imposible. Kahit na nakatagpo sila ng isang halimaw sa ganoong antas, paano silang lahat ay papatayin nang hindi man lang nagpapadala ng mensahe? Sinabi niya sa malalim na boses, huwag na kayong manghula. Madaling makita ang problema kapag nakarating ka na sa lugar. Napakabilis ng takbo ng spacecraft, at hindi rin nagtagal bago ito nakarating sa lugar kung saan ibinagsak ang katawan ni Ma Long. Boom!
Boom! Boom! Ang tatlong tao ay naging tatlong daloy ng liwanag, direktang tumalon mula sa spacecraft, at lumapag sa tabi ng mga katawan ni Malong at iba pa. Matagal na silang patay sa panahong ito. Ang lahat na orihinal na nasa mataas na espiritu ngayon ay nararamdaman na ang kanilang mga buto ay malamig at ang kanilang dugo ay tumigas. Tiningnan nilang tatlo ng mabuti ang katawan, at hindi nagtagal, nagsimulang gumawa ng paunang buod si Razor. Sa paghusga mula sa mga sugat, si Malong ay tinamaan ng suntok sa ulo, at ganoon din ang nangyari sa dalawang maharlikang kalawakan. Ang iba pang 8 gwardya. Sanhi ng kamatayan karamihan sa kanila ay sinaksak sa puso, ngunit may kakaiba tungkol dito. Sa paghusga mula sa mga pinsala, ang 8 na ito, mga bantay, ay nawalan muna ng malay at pagkatapos ay pinatay. Natamba sa isang suntok. Natigilan lahat sina Linya at Ganghong. Iyon ang ikalimang antas ng Peak Planetary Guards. Anong uri ng tao ang makakapagpatumba sa kanilang lahat sa isang suntok nang hindi man lang nagkakaroon ng pagkakataong magpadala ng mensahe? Antas ng bituin. Nagbibiro ka ba? Paano magkakaroon ng mga bituin sa planetang ito? Marahil, maaaring sadyang ginawa ng mamamatay tao ang eksena. Pagkatapos ng lahat, hindi natin mahuhusgahan kung ang mga suntok na sugat na ito ay sanhi ng isang tao, at kung ito ay bago o pagkatapos ng mga sugat ng espada. Ang dahilan na sinabi ni Razor ay napakamakatwiran. Matapos ang mamamatay tao ay gumawa ng isang pagpatay, kailangan niyang ayusin ang eksena at ilipat ang katawan upang gawing mas komplikado ang sitwasyon. At hindi ito ang lugar kung saan namatay si Malong. Idinagdag ni Razor, walang dugo sa paligid, walang mga buto at iba pa. Ito ay mahirap. Hindi talaga alam ni Linya kung ano ang sasabihin sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang fairy planet ay napakalaki, at ang pagsisikap na hanapin ang mga eksena sa kamatayan ng ilang tao ay talagang tulad ng paghahanap ng isang karayom sa isang dayami. Gaano man ka-advance ang teknolohiya, kung gusto mong makahanap ng eksena ng pagpatay sa isang lugar, paano mo ito mahahanap? Brother Razor, then let's, si Ganghong ay medyo simple ang pag-iisip, at palagi siyang tamad na mag-isip ng mga ganoong bagay. Simple lang ang gawaing ibinigay niya sa kanyang sarili. Kung sinabi ni Razor kung sino ang mamamatay tao, huhulihin na lang niya. Huwag ka nang mabalisa, hintayin mo akong tingnan. Maingat na sinisiyasat ni Razor sa pagkakataong ito. Bumalik siya sa spacecraft at kumuha ng instrument. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, sa mga taong ito, si Malong ang unang namatay, at ang dalawang maharlika sa kalawakan ay huling namatay. Ang pagkakaiba ng oras ng kamatayan sa pagitan nilang dalawa ay halos 10 segundo. 8 gwardya, ang pagkakaiba sa pagitan ng 4 na pagkamatay ay wala pang 5 segundo. Sa madaling salita, halos maalis natin ang posibilidad na isang grupo ng mga tao ang gumawa ng krimen ng sabay-sabay. Kung tutusin, kahit na ang isang grupo ng mga tao na perpektong nagtutulungan ay hindi maaaring magpatayan sa loob ng ilang segundo. Ang mga gwardya na ito ay napatay lahat at hindi nila maipakalat ang balita. Ayon sa haka-haka na ito ay simple. Ang unang posibilidad ay nagalit si Malong sa isang malakas na lalaki, at pagkatapos ay pinatay ng malakas na lalaki si Malong at ang isa sa kanila. Isang master ng espada at isang master ng boxing ang napatay, ngunit kung saan ay napatay ang isang malaking kapintasan. Nilampasan ng malakas na lalaki ang 8 gwardya at direktang pinatay si Malong. Ang isa pang posibilidad ay pinagalitan ni Malong ang isang malakas na lalaki, na direktang pumatay sa 8 gwardya, at pagkatapos ay pinatay si Malong at ang dalawang maharlikang kalawakan. Gayunpaman, pakiramdam ko ay wala ng pag-asa ang pangalawang posibilidad na ito. Kabanata 978, Gantimpala sa mataas na presyo. Parehong sumang-ayon sina Linya at Ganghong sa sinabi ni Razor. Kung tutusin, kung ang malakas na lalaking ito ay may lakas na pumatay ng 8 gwardya sa isang iglap, kung gayon dapat siya ay maging isang bituin man lang. Isang star-level powerhouse ang nasa planetang ito. Nagulat si Linya, hindi ba imposible ito? Hindi ako naniniwala na may star-level powerhouse na nakatago sa planetang ito. Sa tingin ko rin. Tumango ang Ganghong bilang pagsang-ayon, astral level, halos nakakausap niya tayo sa pantay na katayuan. Logically speaking, hindi dapat masyadong impulsive ang ganoong tao. Stellar level powerhouse. Ilang tao ang nakaabot sa antas na ito sa buong Dim Star territory. Paano siya naging mapusok at gawin ito sa isang patak ng sombrero? Mukhang medyo mahirap ang misyon na ito. Hinawakan ni Razor ang kanyang baba, ang mamamatay tao ay medyo matalino sa paglalagay ng mga hinala. Hindi na sa pinangyarihan ng kamatayan, ang mga pinsala sa katawan ay napakahirap matukoy, ngunit kahit paano mo tingnan ito, ang lakas ng mamamatay tao ito ay nakakagulat na mataas. Hindi ganoon kadaling makahanap ng ganoong lalaki. Brother Thunder Snake, nag-isip ng mabuti si Linya at biglang nagtanong, sabihin mo sa akin, maaaring si Hongdali iyon. Sa mga taong may ganoong lakas, malamang na hindi marami sa buong Fairy Star, tama ba? Hongdali. Akala ko siya na noon, pero ngayon na naiisip ko, hindi naman mataas ang posibilidad na siya. Umiling, naaalala mo pa ba ang pagsusuri ng Hongdali ni Master Qingluan na nakuha natin noon? Niranggo ang ika-5 sa buong Deimos Star Territory. Nakita na nating lahat ang unang 4 na tao.
Talagang napakalakas nila, ngunit hindi sila sapat na malakas para patayin si Malong sa isang iglap. Ang antas ng 8 gwardya. Napaka-kritikal ng sinabi niya. Tungkol sa mga superhenyo na nakapasok sa ika-30 palapag ng Trial Tower, ang Dim Star Region Headquarters ay nagpadala ng mga tao sa Qingluan matagal na ang nakalipas para magtanong, at ang conclusion ay ang Milky Way ay nasa ika-5, ibig sabihin. Mas malakas sa kanya ang 4 na tao sa harapan. Pero ngayon ang 4 na henyo sa harapan nila. Nakita ko na ang lahat ng nangungunang cadre ni Razor noon, at wala sa kanila ang may lakas na pumatay agad ng 8 planetary 5th level pick guards. Sa pagsasalita tungkol dito, sa wakas ay kinumpirma ni Razor, kung titingnan natin ang sitwasyong ito, ang mamamatay tao ay dapat na isang napakalakas na tao na nagtago ng kanyang lakas. Kahit na hindi pa siya umabot sa antas ng bituin, hindi bababa sa nakapasok siya sa threshold ng antas ng bituin. Mga malalakas na tao. Ang mga tao sa paligid niya ay may kakayahang pumatay ng 1 o 2 planetary level 5 pick guards. Ito ay hindi karaniwan para sa mga taong sobrang lakas na itago ang kanilang lakas. Maraming tao ang ganito at kadalasang mababa ang profile. Nakatuon lang ako sa sarili kong pagtatanim at wala akong ginawang nakakasira ng lupa. Hindi alam ng maraming tao ito, ngunit posible. O baka ito ay isang tiyak na black level peripheral noble na karaniwang itinago ang kanyang lakas at pumunta dito upang magsanay sa mababangki na paraan. Gayunpaman, nang makatagpo niya si Malong at gustong nakawin ang kanyang babae, pinatay niya si Malong at ang kanyang grupo sa desperasyon. Posible, ngunit hindi malamang. Pagkatapos ng lahat, kung handa kang maging isang itim na antas, tiyak na handa kang umakyat. Hindi makatwira na itago ang gayong malakas na lakas. Katahimikan. Parehong hindi nakaimig sina Linya at Ganghong. Kahit anong tingin mo ngayon, parang hindi inaasahan ang mga bagay. Hindi naman gaanong mahalaga. Sa wakas ay napaisip si Razor. Pagkatapos ay direktang gumawa siya ng desisyon at sinabi sa malalim na boses, ipaalam sa buong Immortal Planet ang balita ng pagkamatay ni Malong. Ipaalam sa lahat. Ang pagkamatay ng isang mataas na maharlika ay tiyak na hindi isang maliit na bagay. Dapat nating ipaalam sa lahat na ang taong pumatay sa mataas na ranggo na maharlika ay bunga. Magbukas ng reward na 1 bilyong DM coins. Hanggat kahit sino ay makakaalam kung sino ang pumatay kay Malong at makapagbigay ng tiyak na ebidensya, hindi ako naniniwala. 1 bilyong DM coins. Ang mataas na presyo ng reward ay hindi makakabili sa iyo ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Lahat ng tao ay may mga kamag-anak at kaibigan. Hanggat alam nila ang tungkol sa bagay na ito, walang kasiguruhan na hindi sila matutokso ng ganoon kataas na halaga ng gantimpala. Basta't alam natin kung sino ito. Magagawa natin ang susunod na plano. Nang marinig ang sinabi ni Razor, agad nang umiti sina Linya at Ganghong at tumango. Napakakaunting mga tao ang kayang tiisin ang tukso ng 1 bilyong dilim na coin bounty. Ano ang konsepto na iyon? Hindi kalabisan na sabihin na ang halaga ng isang black level peripheral noble ay malamang na 1 bilyong galaxy coins lamang. Ang exchange ratio sa pagitan ng DM coins at Galaxy coins ay 1:5. Pagkatapos ng conversion, iyon ay 5 bilyong Galaxy coins, na isang ganap na astronomical na numero. At tulad ng isang astronomical figure ay para lamang bumili ng isang piraso ng balita. Sino ang hindi matutokso? Hanggat nagbibigay ka ng impormasyon, maaari kang makakuha ng 5 bilyong Galaxy coins nang hindi nagsasagawa ng anumang mga panganib. Dahil ayon sa karaniwang mga tuntunin, ang impormasyon ng impormante ay non-tiling confidential. Ano ang magagawa mo sa pera? Maaari mong gawin ang anumang gusto mo nang hindi nagsasagawa ng anumang mga panganib. Ang pagiging isang mayaman ay mas praktikal kaysa sa pagiging isang mandirigma na dinidilaan ng dugo mula sa gilid ng kutsilyo. Lalo na ang perang ito, na sapat na para tumagal ng ilang buhay, at mayroon pa ring gastusin. May kasabihan na tama, ang mga tao ay namamatay para sa pera at ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Sa harap ng napakataas na presyo. Oy, maghintay na lang tayo ng balita. Tumawa si Linya at sinabing, nagpapahinga mula sa abalang trabaho, ito ang sarap pa rin sa pakiramdam. Talagang, hintayin natin na lumabas ang balita bago tayo kumilos. Hindi kailanman gustong gamitin ni Ganghong ang kanyang utak. Pinakamainam na umupo at tamasahin ang mga resulta tulad nito. Ang mga black level na peripheral nobles ay maaaring makakuha ng malaking kayamanan, ngunit maaari ba nilang gastusin ang perang iyon ng basta-basta? Ang paglalakbay sa paglilinang ay parang paglalayag laban sa agos. Ang pagiging isang itim na antas ay maluwalhati, ngunit ano ang mangyayari pagkatapos nito? Ang perang binigay sa iyo ng mga maharlika sa kalawakan ay para pahusayin ang iyong lakas, hindi para sa kasiyahan. Kung gagastusin mo ang lahat ng iyong pera sa kasiyahan ng hindi pinapabuti ang iyong sariling lakas, kapag ikaw ay hinamon at matagumpay na na-downgrade, ang pag-aari mo ay hindi na magiging iyo. Ang pakiramdam ng pagbagsak mula sa isang mataas na lugar patungo sa isang mababang lugar ay hindi madaling tiisin. Sa makatuwid, pagkatapos maabot ang antas na ito, hindi mabilang na mga taong nasa antas ng itim ang gumagamit ng lahat ng pera na nakukuha nila upang mapabuti ang kanilang lakas.
Gumastos ng pera upang bumili ng mga hiyas ng katangian, gumastos ng pera upang bumili ng mga halamang nagpapabuti sa katangian, gumastos ng pera upang bumili ng mga high-end na kagamitan, lahat ay nagkakahalaga ng pera. Maaari silang lumabas at manghuli ng mga kakaibang hayop para kumita, ngunit ang perang ito ay madaling gastusin ngunit mahirap kumita. Magkano ang halaga ng isang hiyas na may halos 10 katangian? 70 o 80,000 lamang. Totoo na ang kaunti ay nagdaragdag ng marami, ngunit paano ito magiging ganoon kadali? Paano kung nasa panganib ka? Ang pangangaso ng mga kakaibang hayop ay hindi ganoon kadali. Malapit sa kuwebo kung nasaan si Qingluan, nakaupo sa lupa si Xiao Shengjie, isang black and white level nobleman mula sa Spiral Galaxy, na dumaan sa ika-30 palapag ng Trial Tower, nakapikit at nagmumuni-muni sa impormasyong nakuha niya mula kay Qingluan. Pinagsama na niya ang Soul Stone, kaya hindi mahalaga ang paghahanap ng Soul Stone. Ang talagang mahalaga ay kung paano pagbutihin ang kanyang lakas. Sa kasalukuyan, ang lakas ko ay malapit nang maabot ang threshold ng star level. Bulong ni Xiao Shengjie sa kanyang sarili, ang natitira ay tungkol lamang sa mga katangian. Bukod sa Soul Stone, ang pinakamahalagang bagay sa Fairy Star na ito ay Attribute Gems at Attributes Enhancing Herbs. Kung makakahanap pa ako ng ilang halamang gamot o Soul Stones, kahit na walang silbi ang mga ito sa akin, maaari kong kunin ang mga ito pabalik at palitan ng pera, at pagkatapos ay bilhin ang kailangan ko. Maghintay ka lang hanggang sa maabot ng aking mga katangian ang limitasyon. Maaari mong subukang maging isang antas ng bituin. Ayon sa kagalang-galang, ang yugto ng pagpasok ng antas ng bituin ay nangangailangan ng 1,200 buong katangian. Sa oras na ito, maaari mong isagawa ang ika-4 na antas ng madilim na enerhiya. Sa oras na iyon, ang iyong mga katangian ay magkakaroon ng isang lukso. Ngunit ngayon, ako ay malayo mula dito. Ang hangganan ay hindi masyadong malayo. Kaya't ngayon, ang lahat ay kailangan ko, ang kailangan ko ay pera. Wala na akong pera. Mapapabuti ko ang aking mga katangian at makapasok sa antas ng bituin pagdating ng panahon, ako ay magiging katulad ni Hong Dali. Paano ang mga henyo? Mayroong 4 na antas sa secret code ng Dark Energy. Ang unang antas ay ang pangangalap ng enerhiya. Ang pangalawang antas ay malakas. Ang ikatlong antas ay ang pagpapalabas ng enerhiya. Ang Milky Way genius na si Li Haokong ay umabot na sa yugtong ito ng paglilinang. Ang pinakamataas na antas ng Dark Energy, ang ika-4 na antas, ay Sensory Energy. Sa yugtong ito, mararamdaman mo ang lahat ng madilim na enerhiya sa loob ng 100 milya ng universo. Maging ito ay pagkakasala, pagtatanggol o kontrol, maaari kang makaramdam na parang isang pato sa tubig. Kung gusto mong magsanay ng sensory energy, ang unang threshold ay ang magkaroon ng lahat ng attribute na lampas sa 1,200. Ang katangiang ito ay ang threshold din para sa pagpasok sa entry level na yugto ng stellar level. Kapag nakapasok ka na sa threshold, maaari kang magsanay sa antas ng 4 na dark energy, at ang iyong mga katangian ay gagawa ng malaking lukso, na direktang lalampas sa 2,000. Kung magkano naman ang aabot sa 2,000, depende ito sa swerte ng bawat tao. Bilang resulta, nang iniisip ito ni Xiao Shengjie, biglang may lumitaw na holographic projection sa kanyang windbreaker. Ang impormasyong ipinakita sa projection ay ganap na nagulat kay Xiao Shengjie. Ano? Tinitigan ni Xiao Shengjie ang impormasyong ipinapakita sa holographic projection. 1,000,000,000 dime. Naging mabilis ang paghinga ni Xiao Shengjie, at dahil sa lakas niya, medyo bumilis ang tibok ng puso niya. 1,000,000,000 DM coins, iyon ay 5,000,000,000 galaxy coins. Napakataas ng langit na gantimpala. Napatay ang mataas na ranggo na si Lord Malong. Bulalas ni Xiao Shengjie, sino ang may ganoong katapangan? Ngunit ito ay mabuti, hahaha, ito ay simpleng tinutulungan ako ng Diyos. Nag-aalala ako na hindi magkaroon ng magandang pera. May isang magandang bagay. Hanggat nagbibigay ka ng impormasyon, makakakuha ka ng 1,000,000,000 DM na barya, at hindi mo kailangang mag-alala na malantad ang iyong pagkakakilanlan. Hanapin mo na. Tumayo si Xiao Shengjie na may kislap na liwanag, kahit ano paman, kailangan nating mahanap ang mamamatay tao na ito. Pagkatapos ng lahat, ang windbreaker ng mga maharlika sa universo ay hindi lamang isang dekorasyon. Ang windbreaker na ito ay may maraming mga pag-andar. Bilang karagdagan sa pagpapahintulot sa mga maharlika na may mataas na ranggo na matukoy ang kanilang lokasyon, maaari rin itong maghatid ng ilang napakahalagang mensahe, na isa sa mga ito. 1,000,000,000 barya sa DM, napakataas na gantimpala, at gantimpala lang ito para sa impormasyon, sino ang hindi matutukso. Phew, ngayong naitakda na niya ang kanyang layunin, umalis si Xiao Shengjie. Ang mataas na presyo ng reward ay inilagay, at lahat sa buong Fairy Star ay nasa sabik. Sa 1,000,000,000 dim coins, hanggat mayroon kang perang ito, maaari kang pumunta sa pinakamalaking black market sa Dim Star Territory at bumili ng hindi mabilang na natural na materyales at bihirang kayamanan upang madagdagan ang iyong lakas. Kapag nakapasok ka na sa star level threshold, mas marami ka pang makukuha. Tunay nga, excited ang lahat sa Fairy Planet. Hindi lamang ang mga peripheral nobles, kundi maging ang mga galaxy nobles ay nasa sabik. Sino ang mag-iisip na magkaroon ng masyadong maraming pera?
Lalo na't hindi mo kailangang kumuha ng anumang mga panganib, hanggat nagbibigay ka ng impormasyon, maaari mong makuha ang pera. Para itong isang sandok ng tubig na ibinubuhos sa isang kawali ng mantika. Kumilos, lahat ng nakakakuha ng balitang ito, kumilos. Kabanata 979 na nakakabaliw na plano. Sa loob ng ilang sandali, nagsimulang maghanap ang lahat sa buong Fairy Star sa buong mundo. Kahit na ang Fairy Star ay sapat na malaki, ang problema ay ang mga mandirigmang ito ay kumilos ng napakabilis. Sa kuweba kung saan naroon ang ina na oso at ang kanyang anak, dinala ni Ling Xiaoyi si Lin Yanwei ilang sandali matapos umalis si Hong Dali at ang iba pa. Kung tutusin, bagamat nakatago ang kuwebang ito, dead end din ito. Kapag natuklasan, walang lugar upang makatakas. Pagkatapos umalis sa kuweba, dinala ni Ling Xiaoyi si Lin Yanwei sa isang malago na kagubatan. Pinuprotektahan ng titulong matalik na kaibigan ng mga hayop ni Hong Dali, sina Ling Xiaoyi at Lin Yanwei ay hindi masasaktan ng kakaibang mga hayop dito. Ang pinakakailangan nilang bigyang pansin ngayon ay ang mga tao. Hindi nagtagal pagkatapos magtago ang dalawa, natuklasan ang kuweba ni Mother Bear. Paano na? May tao ba sa kuweba? Tanong ng taong naghahanap ng mga pahiwatig. Hindi, dalawa lang ang oso, isang malaki at isang maliit. Wala akong nakitang espesyal. Sagot naman ng isa pang tao. Pagkatapos ay magpatuloy sa paghahanap. Agad namang nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap. Hinahabol ni Ling Xiaoyi at Lin Yanwei ang kanilang hininga sa gitna ng mga puno. Ang pinakamalaking problema ni Lin Yanwei ay ang kanyang lakas. Bagamat siya ay ganap na 100% na tapat kay Hong Dali, ang problema ay wala siyang kakayahan sa totoong mundo. Lalo na't wala silang suot na windbreaker na kumakatawan sa kanilang pagkakakilanlan, kapag nadiskubre sila, tiyak na ituturing silang mga kainahinalang tao. Sister Yanwei, kumusta ka na? Mahinang tanong ni Ling Xiaoyi. Napakati ng sugat, dapat gumaling na. Sumagot si Lin Yanwei, mapanganib kung matuklasan tayo ng iba ngayon. Maganda sana kung may soul stones, kumunat ang noo ni Ling Xiaoyi, my power, kakayanin lang nito ang dalawang ordinaryong black level na tao. Hindi ito gagana kung medyo mas malakas sila. Nang sabihin niya ito, biglang nagpanting ang kanyang tenga, may darating. Nagkatinginan sina Ling Xiaoyi at Lin Yanwei. Gusto kong humanap ng mas magandang lugar na mapagtataguan. Gayunpaman, kahit na ang lugar na ito ay sapat na malayo, walang partikular na magandang pagtataguan. Nang siya ay nag-aalala, isang kulay kaki na kuneho ang tumalon sa paanan ni Lin Yanwei at kinamot siya ng kanyang mga paa. Ito ay, si Lin Yanwei ay interesado. Matapos kumumo ng kuneho kay Lin Yanwei, tumakbo siya patungo sa isang malaking puno. Mabilis na sumunod ang dalawa at hindi nagtagal ay natagpuan ang mga ugat ng puno. May super hidden cave. Sa napakagandang taguan, ano pa ang kailangang sabihin? Dir-diretsyong pumasok ang dalawa at saka tinakpan ang bakana ng kuweba. Ordinaryong kuweba lang ito, hindi malaki sa loob, pero tama lang na magtago ang dalawang tao dito. Medyo mapurol lang ang hangin. Tusong kuneho tatlong kuweba, tila tama nga ang sinabi niya. Nagtago lang ang dalawang tao, unti-unting lumalapit ang dalawang boses, at dumating ang usapan ng dalawang tao. Pumunta ka roon para tingnan kung may mga pahiwatig, pupunta ako rito, sabi ng isang tao, makakakita man tayo ng mga pahiwatig o hindi, dito tayo magkikita. Clue. Kumunat ang noo ni Lin Yanwei. Sinabi, mukhang hinahanap nila tayo. Marahil ang mga taong ipinadala ng matataas na maharlika ang nagtakda ng gantimpala. Sa Fairy Star na ito, lahat ay nagsasanay. Ngunit sa oras na ito, may mga taong naghahanap ng mga pahiwatig sa buong mundo. Hindi na kailangang magtanong, malamang kumalat na ang balitang pinatay si Malong. Maya-maya, tumakbo ulit pabalik ang dalawang tao. Ang isa ay nagsabi, paano ito? May nakita ka ba? Ang isa naman ay nagsabi, wala akong nakitang anuman. Kaya lang isang malaking grupo ng Shuangxing Golden Eagles ang lumitaw sa hindi kalayuan. Pagkatapos ay napakaraming bagay. Hindi ako nang ahas na pumunta doon. Pagkatapos ay pumunta at patuloy na maghanap. Unti-unting nawala ang boses. Sa wakas nakaalis na. Nakahinga ng maluwag sina Ling Xiaoyi at Lin Yanwei. Sa katunayan, si Ling Xiaoyi ay hindi natatakot sa isang tunay na laban. Ang kinatatakutan niya ay ang paglantad ng kanyang posisyon. Kung gayon ang mga kalaban ay tiyak na lalaban ng higit pa, at pagkatapos ay hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Phew, okay lang, okay, ngumiti si Ling Xiaoyi. Niyakap ang Earthy Rabbit sa kanyang mga braso, at nakangiting sinabi, salamat sa iyo, kung hindi ay madali tayong matuklasan, haha. Xiaoyi, Lin Yanwei ngunit iba ang narinig ko mula sa mga salita ng dalawang tao kanina lang sinabi nila na may mga grupo ng Black Star Golden Eagle sa hindi kalayuan. Tandaan kung ano ang narinig natin mula kay Li Xuancheng sa pangunahing lungsod ng Shenluo noon. Madali bang lumitaw ang mga katangian ng Soul Stones? Shuangxing Golden Eagle. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Ling Xiaoyi at biglang sinabing nakangiti, Sister Yanwei, dapat bang lumitaw ang mga Shuangxing Golden Eagle na ito sa mga grupo? May Soul Stone. Napaka-posible. Lumiwanag ang mga mata ni Lin Yanwei, tara na at tingnan natin.
Sa kabilang panig, naroon ang quartet ni Natang Moxon, Zhang Yilan, at Lucifer. Damn it, nag-alok talaga sila ng reward. Namula ang mukha ni Tang Moxon sa pagkabalisa, kung mangyari ito, mapapalibutan tayo sa lahat ng panig. Well, ang kasalukuyang sitwasyon ay mukhang hindi masyadong maasahin sa mabuti. Hinawakan ni Lucifer ang kanyang baba, ang 1 bilyong dim na barya ay hindi maliit na bilang. Kahit na walang sinuman sa paligid ng Young Master ay ituring na isang taksil, ito ay sapat na nakakapanlumo na lahat ng tao sa planeta ay naghahanap ng mga pahiwatig. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang sinabi ni Zhang Yi, paano kung tanungin ko ang aking ninang na tingnan kung may mga Zerg na malapit sa Fairy Star na ito at hilingin sa kanila na pumunta upang suportahan ako? Maaari mong isipin ito. Pero hindi niya kasalanan. Wala talaga siyang magandang ideya ngayon. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito ang kabilang partido ay nag-alok ng isang mataas na gantimpala, na sapat na upang maiinggit ang lahat. Bueno, kung maglakas loob kang hawakan si Dali, patayin silang lahat. Si Lin Chuyin ay isang super freak na walang emosyon. Ngayon ay may naghahanap ng gulo kay Hong Dali. Sa isip ni Lin Chuyin, dapat patayin ang lahat ng may balak na saktan si Hong Dali. Mamatay, walang iwanan. Hindi siya magiging magalang sa pagpatay ng tao. Kailangan ang pumatay. Ang problema ay hindi tayo sapat ngayon. Sumimangot si Tang Moxon at nag-isip sandali, pagkatapos ay nagsabi, ang pinakamalaking gawain natin sa ngayon ay hanapin ang Soul Stone. Ito ang pinakamahusay na paraan upang lubos na mapabuti ang ating lakas sa maikling panahon. Oo, iyan ay totoo. Tumanggo si Lucifer, nga pala, Zengson, hindi ka ba nag-aalala sa isang taong malapit sa Young Master? Lumilitaw ang isang traidor. Hindi yan totoo, sigurado si Tang Moxon tungkol dito, lahat tayo ay mula sa lupa, sino ang magiging hanggal para sabihin ang totoo at saktan ang kanyang pamilya? Tama ba? Totoo yan, tumawa si Lucifer. Tumanggo siya, ito ang pakinabang ng pagkakaroon ng mga tao sa paligid mo, ang Young Master. Ang koponan ay napakalinis, haha. Ang panig ni Hong Dali. Ang 6 na miyembro ng pangkat ni Hong Dali ay naghahanap sa buong mundo. Sa titulong matalik na kaibigan ng mga hayop, para silang isda sa tubig sa Fairy Star na ito. Hindi nagtagal at nakahanap si Hong Dali ng Soul Stone sa pamamagitan ng mga hayop. Isa itong fighting Soul Stone na mukhang insekto. Ang lugar kung saan ito natagpuan ay ang pugad ng isang malaking grupo ng mga killer bees na nauugnay sa apoy. Ang tagapagbigay ng impormasyon ay isang cute na maliit na hayop na parang ardilya. Mukhang hindi mahirap hanapin ang Soul Stone, nakangiting sabi ni Hong Dali, Sister Ye, ibibigay ko ito sa iyo. Ibinato niya ang Soul Stone. Pinagsasama ni Ye Huayon ang Soul Stone dito, at ang projection information ay lumabas sa kanyang windbreaker sa parehong oras. Damn it! Isang reward na 1 bilyon ang iniaalok para sa mga pahiwatig. Nang makita ang impormasyong ito, agad na nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, ang mga taong ito ay talagang handang gumastos ng pera, ako mismo ay nasa sabik. Mayaman talaga sila, tumanggo si Levi's, may reward na 1 bilyong dime para sa isang klulang, na kamangha-mangha. Dali, anong plano mo? Mahina Hong sinabi ng demonyong may dugo, sa gantimpala na ito, tiyak na may lilista tayo bilang mga sospek. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa ganitong paraan tayo ay magiging napaka-passive at kailangang patuloy na makatakas bawat itim at puti na antas ng Maharlika ay tiyak na unang target ng hinala, lalo na tayo, iyon ay sigurado. Well, wait, hayaan mo akong pag-isipan ito. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, 1 bilyong sentimos, hindi maliit na bilang. Siguradong baliw na ang mga lalaking iyon ngayon. Kaya tiyak na naghahanap sila ng mga pahiwatig sa buong mundo. Maganda ang panahon, ngunit may isang problema, si Sister Xiaoyi at Sister Nianwei ay magiging lubhang mapanganib. Sa katunayan, hindi masyadong nag-aalala si Hong Dali tungkol sa ebidensya na pinatay niya si Ma Long. Pinatay ang 8 sa mga gwardya na dinala ni Ma Long sa isang iglap. Sa pagkakakilanlan ni Ma Long, paanong mahina ang mga gwardya? Ang mga taong may ganoong lakas ay hindi madaling hulaan. Kahit super genius siya, walang mag-aakalang kaya niyang patayin ang 8 gwardya sa isang iglap. Sa kabilang banda, ang kanyang orihinal na plano ay kapag natukoy ng kabilang partido na siya ang mamamatay tao, kapag nahanap niya siya, papatayin niya ito ng malakas na puwersa. Ang parehong mga pagpipilian ay walang palya kahit na ano. Ngunit ngayon ang kabilang partido ay nag-alok ng isang gantimpala, na medyo lampas sa kanyang inaasahan. Sa orihinal, ito ay lubos na nakakatulong sa pagkaantala ng oras, ngunit ang Hong Dali ay nagkaroon ng isa sa mga pinakamalaking problema, katulad ni Ling Xiaoyi at Li Nianwei. Ang dalawa sa kanila ay hindi nagsuot ng trench coat na isinusuot ng mga peripheral nobles. Nang planuhin ito ni Hong Dali, naisip niya na ang kabilang partido ang unang darating para hanapin sila, hindi alintana kung inaakala nila na sila ang mga mamamatay tao o hindi. Hanggat sila ay naglakas loob na lumapit, siya ay naglakas loob na patayin ang mga ito. Sa gayong plano, natural na hindi malalagay sa panganib sina Ling Xiaoyi at Li Nianwei. Ngunit ngayon ang kabilang partido ay nag-alok ng isang gantimpala. Sa ganitong paraan, kung sila ay unang natuklasan.
Nagbago ang isip ko, nag-isip ng mabuti si Hong Dali, at biglang ngumiti ng may ngiti, dahil ang kabilang partido ang nagkusa na magpadala ng pera, syempre hindi natin kailangang maging magalang. Ha! Nang marinig ang mga salita ni Hong Dali, ang lahat ay natigilan. Sinabi ni Hong Dali na ang kabilang partido ang nagkusa na magpadala ng pera, kaya hindi ba ang ibig niyang sabihin? Nang maisip nila kung ano ang ibig sabihin ni Hong Dali, lahat ay bumagsak. Tumatakbo kami, kuya, may kabaliwan ka talagang plano. Hehe, mukhang naintindihan na ninyong lahat, tumawa si Hong Dali, oo, plano kong isumbong ang sarili ko. Isumbong ang sarili ko. Natatakot ako na ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng sansinukob na may mag-uulat sa kanya ng mag-isa dahil may paraan ng pag-aalok ng mga gantimpala. Kabanata 980 iulat ang iyong sarili. Young Master, balak mo ba talagang gawin ito? Nagulat na sinabi ni Levi's, iulat ang iyong sarili, pagkatapos ay malamang na darating kaagad ang mga nangungunang cadre sa ilalim ng matataas na maharlika, at pagkatapos, ilang beses niyang sinabi, at pagkatapos ay nalaman kung parang walang pinagkaiba ito sa naunang plano. Ang pagkakaiba lang ay ang Hong Dali ay may dagdag na bilyong DM coins. Sa hitsura nito, ang pamamaraang ito ay tila napakahusay. Sa tingin ko ito ay magiging posible, oo nga, ang dugong demonyo ay nagkalkula, ang bawat tao ay nag-iisip na kung ang Young Master ay mag-uulat sa kanyang sarili, ang isang resulta ay ang pinakamataas na cadre ng kabilang partido ay darating kaagad. Sa oras na ito, sa lakas ng Young Master, kasama ang aming sa tulong mula sa gilid, dapat nating direktang patayin ang tatlong nangungunang mga cadre. Ito ay naaayon sa ating naunang alok, ngunit hindi naaayon sa ating nakaraang plano. At nagpadala ng kanya na kumpay upang subukan ang ating lakas. Oo, pero napakasimple niyan, ngumiti si Hong Dali, walang puso gaya ng dati, ngunit ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay naging dahilan upang maging ang mga mamamatay tao ay nakaramdam ng panggigigil, ilan pa ba? Patayin natin ang lahat ng kanilang tunanggahasan. At sa ganitong paraan, si Sister Nianwei at Ling Xiaoyi ay magiging mas ligtas, pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay direktang magtutuon ng pansin sa atin, at hindi sila bibigyan ng pansin. Patayin ang kasing dami mo. Nang marinig ito, halos tumindig ang balahibo ni Levi at ng iba pa. Sino ang kadalasang Hong Dali? Mabuting tao yan. Kung papagalitan mo siya ng ilang salita, hindi ka na niya papansinin. Pero this time, halatang na-corner na talaga siya. Kinakagat ng kuneho ang mga tao kapag ito ay nababalisa, lalo pa ang alibughang si Hong Dali. Hindi siya kuneho. Hindi lang siya kuneho, napakalakas din niya. Kahit na hindi ka pani-pani walang malakas. At hindi ba't sinabi ni Hong Dali para matutok ang mga mata ng lahat sa kanila? Ang ibang mga tao sa pangkat ni Dali ay magiging ligtas. Tutal, lumitaw na ang mamamatay tao, kaya walang papansinin ang iba. Dahil ang Young Master ay nagpasya, iyon na. Nagkatinginan ng ilang tao, at pagkatapos ay nagtanong si Levi, kung gayon, sino ang planong ipadala ng Young Master para magulat. Ito, tumingin si Hong Dali sa ilang tao, at sa wakas ay tumirek ang kanyang mga mata. Sa panig ni Christina, ngumiti siya at sinabing, syempre mas maganda kung pupunta si Sister Chris. Ako. Itinuro ni Christina ang kanyang ilong, ano ang pinakamagandang bagay kung pupunta ako? Mayroong ilang mga dahilan para gawin ito. Pag-isipan ito. Sinimulan ni Hong Dali na iikot ang kanyang mga daliri, una, Ate Chris, hindi mo pa napagsasama ang Soul Stone. Kapag nakalabas ka na, maaari mong iantala ang ulat. Hanapin mo ang Soul Stone at bumalik ka sa akin pagkatapos mong i-fuse ito. Ang pangalawang punto ay na ikaw ay isang babae. Sa pangkalahatan, ang mga kababaihan ay may posibilidad na ipahinga ang mga tao sa kanilang pagbabantay at madaling gawin ang mga bagay. Ang pangatlong punto ay pagkatapos mong umalis. Masasabi mo ang totoo, para maisantabi mo ang lahat tungkol sa ibang tao at mapaniwala silang iilan lang sa atin ang pinatay si Malong. At ang huli at pinakamahalagang bagay ay, Kelly. Sister C, mas madali para sa iyo na makatakas. Sa katunayan, sinabi ni Hong Dali ang gayong gulo. Sa wakas ay naunawaan ni Christina na natakot si Hong Dali na malalagay siya sa panganib kung susunod siya sa kanya, kaya pinaalis siya nito. Pagkatapos ng lahat, ayon sa sinabi ng dugong demonyo, ang resulta ng ulat ay ang tatlong nangungunang cadre ay dumating, at si Hong Dali ay inalok ng isang gantimpala, at ang mga black level na peripheral noble ay ginamit bilang cannon fodder. Alinmang paraan, si Christina na walang soul stone ay nasa malaking panganib, at hindi siya maaligan ni Hong Dali. Sige, pupunta ako dyan. Si Christina ay hindi isang taong hindi mapag-aalinlanganan at agad na tumango, kung gayon, paano ka namin mako-contact? Sister Ye, dapat may communicator ka o ano, di ba? Tanong ni Hong Dali sa kalsada. Oo. Tumango si Ye Huayon, at pagkatapos ay inabot kay Christina ang isang maliit na tagapagbalita, gamit ito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin anumang oras. Napakaginhawang gamitin ito. Okay, then aalis na ako. Aalis na sana si Christina, ngunit biglang sumimangot si Hong Dali at sinabing, sandali lang, may pinakamalaking problema ngayon. Muntik ko nang makalimutan. Ha? Anong problema? Nagulat ang lahat. Iyon ang dahilan ng paggawa ng aksyon.
Ito ang pinakamalaking problema. Dahan-daang sinabi ni Hong Dali, sa tingin mo, si Malong ay isang maharlikang may mataas na ranggo. Kahit na hindi ko siya bigyan ng mukha, hindi ako direktang papatay ng mga tao. Isa lang ang dahilan ng pagnanais na patayin siya. Dahil sa kanyang kahalayan. Ngunit sa natitirang ilan sa atin, walang ganoong angkop na tao, na madaling maging kapintasan. Tama si Hong Dali, bakit niya pinatay si Malong? Ito ay dahil kay Li Nianwei. Ngunit malinaw naman, si Li Nianwei ay wala rito, siya ay si Ye Huayun lamang, na hindi dahilan para kumilos. Kung hindi mo ito pinag-iisipan ng mabuti. Ito ay talagang isang malaking problema. Tumango si Levi's, talagang hindi madaling maging pinakamataas na kadra, at tiyak na mag-iimbestiga sila ng mabuti. Ngunit sa palagay ko hindi ito ang dapat nating alalahanin ngayon. Tanong. Hong Dali. Nagtatakang tanong. Sa tingin mo ba pumunta lang si Chris para magulat? Ito ay dahil nakakita siya ng mga pahiwatig, hindi ang buong kwento. Kung marami siyang nalalaman, madali itong magdududa. Oo, hey, nag-o-overthink ako. Tumawa si Hong Dali, ayan, Ate Chris, lumabas ka na, tandaan mo, tapos na ang lahat. Dapat mong unahin ang iyong kaligtasan. Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala, young master. Malapit sa kuwebo kung nasaan si Qingluan. Matapos suriin ng 3 Thunder Snakes ang mga katawan ni Malong at ng iba pa, bumalik sila dito at umupo sa punong tanggapan, naghihintay lamang ng mga pahiwatig mula sa mga peripheral nobles. Ang 1 bilyong barya ng DM ay marami, ngunit wala silang pakialam. Patayin ang matataas na ranggo na maharlika, hulihin ang mamamatay tao, at sirain ang planetang tahanan ng mamamatay tao. Pagkatapos ang susunod na hakbang ay hilingin sa mga maharlika ng Kalovakang ito na magbayad, simula sa 1 trilyong barya. Ang 1 bilyong barya lamang para bumili ng impormasyon ay isang maliit na paunang puhunan. Sa bagay, galing sa tupa ang lana. Speaking of which, 2 araw na ang lumipas at wala talagang mga pahiwatig. Tahimik na nakaupo si Razor sa sofa ng sasakyang pangkalawakan, umiinom ng tsaa at sinabing, wala kang mahahanap sa grupong ito ng basura. Malamang malapit na. Nakangiting sabi ni Linya, sa harap ng napakataas na gantimpala, walang silbi kahit gaano pa kalalim ang itinatago ng taong iyon. Hanggat narito siya sa planetang ito, mahukay natin siya. Silang dalawa. Habang nagsasalita siya, may biglang nagulat sa labas, magulat. May nagsabi na may nakita siyang mahalagang clue. Oh, pagkarinig pa lang niya ng balita ay biglang natuwa si Razor. Marahan niyang ibinaba ang tasa ng tsaa at nakangiting sinabi, haha, ang sarap talaga. Mabilis lang. Sabihin mo sa kanya na pumasok. Maya-maya, pumasok si Christina, na hindi man lang naka-disguise. Sabi mo nakakita ka ng clue. Saang galaxy ka galing? Anong pangalan mo? Napatingin si Razor sa babaeng nasa harapan niya at mahinahong nagtanong. Galaxy. Direktang sinabi ni Christina ang katotohanan, ang pangalan ay Christina. Galaxy. Biglang nagulat si Razor, isinilang ka sa parehong kalawakan ng Hong Dali. Kung gayon anong mga pahiwatig ang binanggit mo tungkol sa pagtuklas? Ano ang muli mong nahanap? Ang nakita ko ay isang pares ng sirang kadena sa lupa. Inalis ni Christina ang mga gapos ni Ye Huayon na pinutol noon ni Hong Dali at inilagay kay Leylay. Sa mesa sa harap ni Snake, nakita ko na ang pares ng kadena na ito dati, sa mga kamay ni Lord Malone. Kay Malong. Kinuha ni Razor ang pares ng kadena at mabilis na tumango, well, sila nga ang mga kadena ni Malone. Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang silbi nitong pares ng kadena na natagpuan mo? Sir, sa palagay mo, mataimtim na sinabi ni Christina, nakuha ni Sir Malone ang isang spiral galaxy dito. Ang babae, pagkatapos si Lord Malone ay malamang na pumunta sa isang tao, at pagkatapos ay pinatay si Lord Malone at naputol ang mga tanikala, kaya malamang na ang babaeng ito ay nasa kamay ng mamamatay tao. Christy. Pagkasabi nito Nina ay nagkatinginan ng 3 Razor. Well, may sense ang sinabi mo. Hinaplos ni Razor ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabi, sa karakter ni Malong, talagang hindi nakakagulat na magnakaw ng babae. Pagkatapos niyang magnakaw ng babae, ang kanyang susunod na hinto ay ang paghahanap ng isang tao. At sa oras na ito, siya ay pinatay, ibig sabihin, ang mamamatay tao ay marahil ang taong hinahanap niya. Kaya sino ang hahanapin niya? Ang unang target ay dapat si Hong Dali, kaya. Biglang tumawa si Razor, Christina, napaka-interesante. Alam mo ba na nagulat ka talaga ng mga tao sa sarili mong galaxy? Ang alam ko lang ay isang karangalan para sa akin na magbigay ng impormasyon sa ilang matatanda. Walang pag-aalinlangan si Christina tungkol dito. Okay. Hinampos ni Thunder Snake ang mesa, halika rito, dalhin ang Galaxy Nobles dito. Oo. Agad namang lumabas ang guard. Makalipas ang mga 20 minuto, ang Galaxy Nobles na si Jiang Chenzo ay dinala ng mga gwardya. Sinabi niya nang makita si Christina, agad siyang natigilan, bakit ka nandito? Mahal na Miss Chenzo, yumuko si Christina kay Jiang Chenzo, at pagkatapos ay magalang na sinabi, narito ako upang magbigay ng mga pahiwatig. Magbigay ng mga pahiwatig. Anong clues ang nakita mo? Galit na galit si Jiang Chenzo
Sa oras na ito, ang Christina na ito ay naglakas loob na ipagkanulo si Hong Dali na sana ay mapatay niya si Christina gamit ang isang espada, ngunit tiyak na haantong iyon sa mas maraming bagay na mangyayari, kaya't sa huli ay maaari lamang siyang magpigil at hindi kumilos ng direkta, at hindi siya nagsalita ng marami upang maiwasang matuklasan ang isang bagay. Mas mabuting huwag kang magtanong tungkol sa iba pang mga bagay. Ngumiti si Razor at sinabi, kailangan mo lang sabihin sa akin kung siya ay mula sa iyong kalawakan. Oo, tama iyan. Nag-iisip si Jiang Chenzo sa oras na ito. Hindi mabilang na mga ideya ang pumasok sa aking isipan. Siya ay napakatalino at natural na alam na kahit na mayroong 10,000 mga katanungan, hindi niya ito maitatanong dito. Kung hindi, ito ay kaladkarin ang lahat, na magiging mas mahirap, kaya't sasagutin niya ang anumang itanong ni Razor, at hindi na magkakaroon pa. Magsabi ka. End of this chapter.